upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako nga pala ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, sumasahimpapawid dito sa bayan ng Pura Tarlac, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na
Nahihinuha na ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak ay nagbibigay daan sa mabuting ugnayan ng pamilya sa kapwa. Ang pag-unawa at pagiging sensitibo sa pasalita, di pasalita at virtual na uri ng komunikasyon ay nakakapagpaunlad ng pakikipagkapwa. Ang pag-unawa sa 5 antas ng komunikasyon ay makatutulong sa angkop at maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa. Natitiyak kong kayo'y handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ngayon ay makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learners materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong leksyon, atin munang balikan ang ating nakaraang aralin tungkol sa komunikasyon ng pamilya. Ang pamilya ang pinakamaliit na unit ng pamayanan, kung saan una nating natutunan ang pangunahing bagay sa buhay, kalakip na kung paano tayo makipag-ugnayan sa ating lipunan. Dito unang nalilinang ang ating kasanayan sa komunikasyon. Ano-ano ang 4 na uri ng komunikasyong pampamilya? Kung ang inyong sagot ay consensual, pluralistic, protective at laissez-faire, ay tama kayo. Ano ang consensual na komunikasyon? Ang uri ng komunikasyon na naghihikayat sa anak na magbahagi ng iniisip at nararamdaman, ngunit sa huli ay desisyon pa rin ng magulang ang masusunod, na hindi man lang isinasaalang-alang ang anumang opinyon nito. Kung yan ang inyong naging sagot, magaling. Ano naman ang pluralistic? Ito ang uri ng komunikasyon na kumikilala sa pagkakaroon ng bukas na pag-uusap na walang paghihigpit at humihikayat sa bawat kasapi ng pamilya na magbahagi ng ideya o opinyon. Samantala, ang protective ay ang uri ng komunikasyon na kailanman ay hindi pinapahalagahan ang pagkakaroon na bukas o pagkakaroon ng bukas na pag-uusap, at ang magulang ay may mas mataas na pamantayan at inaasahan sa kanyang anak. Ang laissez-faire naman ay ang uri ng komunikasyon na kung saan ay malaya ang mga miyembro ng pamilya na gumawa ng kanilang gusto. Maliit lamang ang oras ng pag-uusap at bihirang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ano-ano naman ang mga karaniwang uri ng komunikasyon? Kung ang sagot ninyo ay pasalita o pasulat, di pasalita at virtual na komunikasyon, ay tama kayo. Sa episode naman natin ngayon, tatalakayin natin ay ang komunikasyon sa katatagan at kaunlaran ng pamilya. Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapadala o pagtanggap ng anumang impormasyon sa pasalita, di pasalita at magiging sa virtual na paraan. Sa pamamagitan nito ay naipapahayag ng tao ang ninanais at pagmamalasakit. Datapwat sa pakikipagkomunikasyon at pakikipagkapwa ay kinakailangan ng mas malawak na pangunawa sa mga antas ng komunikasyon at kahalagahan ng pagiging bukas at tapat sa lahat ng oras. Bakit nga ba mahalaga ang pagkakaroon ng komunikasyon? Ang una, ang komunikasyon ay isang epektibong paraan sa ating pakikipag-ugnayan sa lipunang ginagalawan. Ikalawa,
Ito ang daan upang magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating kapwa. Subalit, maaari rin itong magbunga ng hindi pagkakaunawaan at pagkakawatak-watak ng isang pamayanan kung hindi tayo magiging bukas at tapat sa ating pakikipagkomunikasyon. Ang bukas na komunikasyon ay dapat malinang at nagsisimula sa tahanan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ang bawat miyembro ng pamilya ay magkakaroon ng kakayahang maglahad ng naiisip at nararamdaman sa kabila ng pag-aalinlangan. Magkakaroon din ng kakayahang umunawa at makiramdam sang-ayon o hindi man sang-ayon sa napakinggan. Malinang ang kakayahang makinig kaysa makipagtalo. Maging tapat sa lahat ng sasabihin sa paraang maayos na pagkakalahad at pagiging bukas sa mga kritisismo. Kung ang mga kakayahang ito ay nalinang na ng isang bata sa kanilang tahanan, ay siguradong hindi mahihirapan sa pagkakaroon ng magbuting ugnayan sa kapwa. Mahalaga din na maunawaan ang mga paraan o uri ng komunikasyon. Katulad ng verbal, di-verbal at virtual na komunikasyon. Ang komunikasyon ay hindi lamang pasalita sapagkat kalakip din dito ang di-verbal na paraan. Ang verbal o pasalitang komunikasyon ay ang paggamit ng salita o wika upang ipahayag ang kaisipan, damdamin o saloobin. Samantalang ang di-verbal naman ay ang pagpapahayag ng damdamin o gusto sa pamamagitan ng simbolo, ekspresyon ng mukha, senyas, pandama, mata, galaw o kilos, pananamit, tunog at marami pang iba. Anumang mensahe o pakikipagkomunikasyon na dumadaan sa medium na teknolohiya ay matatawag na virtual na uri ng komunikasyon. Halimbawa na lang ay email, web, SMS, MMS, video chat at marami pang iba. Ibig sabihin, sa pakikipagkomunikasyon ay hindi lang dapat nakatuon sa isa. Kinakailangang isaalang-alang ang uri ng komunikasyon sapagkat hindi lahat ng tao ay madaling makapagpapahayag sa paraang pasalita, habang ang iba naman ay naipapahayag sa paraang di-verbal o kaya ay virtual. Ang pagkakaroon ng pag-unawa at pagiging sensitibo sa ganitong paraan ng pakikipagkomunikasyon ay malaki ang maitutulong sa pagpapaunlad ng pakikipagkapwa. Ang komunikasyon ay nahahati sa iba't ibang antas. Ito ang interpersonal, intrapersonal, pangmasa, pampubliko, pangkultura, pang-organisasyonal at pangkaunlaran. Yan ay ayon kay Lopez taong 2013. Ngayon, unahin natin ang intrapersonal o komunikasyong pansarili. Ito ay ang pinakamababang antas ng komunikasyon na nagaganap sa isang tao lamang o ginagawa ng nag-iisa at ipinapalagay na sarili ang kausap. Halimbawa nito ay ang pakikipag-usap sa sarili sa replikatibong pag-iisip, pagdarasal, pakikinig sa sarili o pagbubulay-bulay. Ang ikalawa naman ay ang tinatawag na interpersonal. Ang tawag sa pakikipag-usap sa ibang tao o pakikipagtalastasan sa iba't ibang individual. Maaring sa isang tao pagitan ng dalawa o mahigit pang tao sa maliit na pangkat. Ang halimbawa nito ay ang pakikipag-usap sa kaibigan o miyembro ng pamilya. Ang
Ang ikatlo ay ang pampubliko. Ang tawag sa pakikipag-usap sa maraming tao o nagaganap sa isang tagapagsalita at maraming tagapakinig. Ang halimbawa naman nito ay ang valedictory address. Ngayon ay dumako tayo sa pang-apat. Ito ay ang pangmasa. Ang tawag sa pakikipag-usap na nagaganap sa pangkalahatan o malawakang media tulad ng pahayagan, internet, TV, radyo at iba pa. Halimbawa ay ang patalastas sa telebisyon at State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Ikalima, pangkultura. Ang tawag sa pakikipag-usap para maipahayag at mabigyan ng pagkilala ang isang bansa o lugar. Karaniwang pinag-uusapan sa antas na ito ay ang mga bagay na may kaugnayan sa kultura ng mga kalahok. Halimbawa, komunikasyong nagaganap kapag may lakbay-aral sa museo. Ika-anim naman ang pangkaunlaran. Ang pakikipag-usap na naglalayong gamitin sa pagpapaunlad ng bansa. Halimbawa, komunikasyong nagaganap kapag may mga symposium at pagsasanay o seminar. At ang ikapito, organisasyonal. Ang tawag sa panghuling antas ng komunikasyong ito ay nangyayari sa pagitan ng mga taong may iba't ibang posisyon, obligasyon at responsibilidad sa lipunan. Ang komunikasyon sa antas na ito ay nakatutok sa isang layunin o adhikain ng pangkat. Halimbawa, ang mga komunikasyong nagaganap sa pangkat ng mga guro, doktor o sa paaralan, simbahan at isang kumpanya. Kaya't ang halimbawa nito ay ang mga pagpupulong na nagaganap sa paaralan. Sa pamamagitan ng komunikasyon, na ipapahayag natin ang ating ninanais, pangangailangan at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang bukas at tapat na komunikasyon ay daan upang maipahayag ng bawat kasapi ang pagkakaiba ng pananaw o di pagsang-ayon, gayon din ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa isa't isa. Naunawaan ba ang iba't ibang antas ng komunikasyon? Kung gayon, maaari ba ninyong ibigay ang mga ito? Kung ang inyong sagot ay interpersonal, intrapersonal, pangmasa, pampubliko, pangkultura, pangorganisasyonal at pangkaunlaran, magaling! Ano-ano nga ba ang pagkakaiba ng mga antas na ito? Ang intrapersonal ay ang pinakamababang antas ng komunikasyon na nagaganap sa isang tao lamang o ginagawa ng nag-iisa at ipinapalagay na sarili ang kausap. Interpersonal naman ang tawag sa pakikipag-usap sa ibang tao o pakikipagtalas-tasan sa iba't ibang individual. Pampubliko naman ang tawag sa pakikipag-usap sa maraming tao o nagaganap sa isang tagapagsalita at maraming tagapakinig. Pangmasa naman ang tawag sa pakikipag-usap na nagaganap sa pangkalahatan o malawakang media tulad ng pahayagan, internet, TV, radyo at iba pa. Pangkultura ang tawag sa pakikipag-usap para maipahayag at mabigyan ng pagkilala ang isang bansa o lugar. Pangkaunlaran naman ang pakikipag-usap na naglalayong gamitin sa pagpapaunlad ng bansa. Organisasyonal naman ang tawag sa panghuling antas ng komunikasyon. Ito ay nangyayari sa pagitan ng mga taong may iba't ibang posisyon, obligasyon at responsibilidad sa lipunan. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto
mula sa ating aralin ngayong araw. Una, kailangan ng tapat at bukas na komunikasyon upang maging masaya at matatag ang isang ugnayan o samahan. Pangalawa, ang bukas na komunikasyon ay daan tungo sa pagkakaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan at maiiwasan ang pagkakawatak-watak ng isang pamilya o pamayanan. Pangatlo, kailangang pairalin ang malalim na pangunawa sa komunikasyon upang maisabuhay ang isang maayos at angkop na pagkikipagkapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at papel sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Pakinggan at unawaing mabuti ang mga tanong at piliin ang pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, anong antas ng komunikasyon na nangyayari sa pagitan ng dalawa o higit pang tao? Uulitin ko ang tanong, anong antas ng komunikasyon ang nangyayari sa pagitan ng dalawa o higit pang tao? Ang ating mga pagpipilian sa titik A, interpersonal, sa titik B, intrapersonal, sa titik C, pangkultura, o sa titik D, pangmasa? Dito ang ating tamang sagot ay titik A, interpersonal. Para naman sa ikalawang bilang, ano ang pinakamababang antas ng komunikasyon na tumutukoy sa pakikipag-usap ng individual sa sarili sa kanyang replikatibong pag-iisip, pakikinig sa sarili, pagbubulay-bulay o kaya ay kapag pinakikiramdaman ang paggalaw ng sarili? Ano ang pinakamababang antas ng komunikasyon na tumutukoy sa pakikipag-usap ng individual sa sarili sa kanyang replikatibong pag-iisip, pakikinig sa sarili, pagbubulay-bulay o kaya ay kapag pinakikiramdaman ang paggalaw ng sarili? Sa titik A, interpersonal, sa titik B, intrapersonal, sa titik C, komunikasyong verbal, o sa titik D, replikatibo? Ang sagot ay titik D, intrapersonal. Sa ikatlong bilang, alin sa sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak? Alin sa sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak? Sa titik A, humingi ng payo ang anak kung anong mabuting gawin sa sitwasyon nila ng kanyang nobya, ngunit hindi pinakinggan ng magulang. Sa titik B, nagalit ang magulang sa sinabi ng anak na mayroon na siyang nobya kahit hindi pa narinig ang kabuuang kwento ng kanyang anak. Sa titik C, pinakinggan ang buong kwento ng anak saka pinagalitan dahil sa desisyong ginawa nito sa kabila ng mga payo ng magulang sa anak. O sa titik D, nakinig ang magulang sa sinabi ng anak tungkol sa kanyang nobya at pinayuhan niya ang anak sa mabuting desisyon. Sinunod naman ng anak ang payo ng kanyang magulang. Dito ang ating tamang sagot ay titik D. Sa ikaapat,
bakit mahalagang malinang ng isang pamilya ang bukas na komunikasyon sa tahanan bago makipag-ugnayan sa kapwa. Ang ating mga pagpipilian sa titik A upang malinang ng maayos ang kakayahan sa pakikipag-usap. Sa titik B, upang magkaroon ng malalim na pag-unawa sa bawat miyembro ng pamilya. Sa titik C, upang maipakita ang totoong nararamdaman at iniisip para maiwasan ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. O sa titik D, upang matutunan ng pamilya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bukas na komunikasyon tungo sa mabuting pakikipag-ugnayan? Ang sagot natin ay titik D. Para sa ikalimang tanong, anong antas ng komunikasyon ang gumagamit ng mass media, radyo, telebisyon at pahayagan? Sa titik A, pampubliko. Sa titik B, pangkaunlaran. Sa titik C, pangkultura. O sa titik D, pangmasa? Ang ating tamang sagot dito ay titik D, pangmasa. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Blesilda ay Pangilinan, nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam!
ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam nyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Good afternoon, grade 8 learners. I am Teacher Rosel Balmores Tabora, your teacher broadcaster for today, streaming here at Pura Tarlac via remote live broadcast. You can also watch us via Converge Cable TV Channel 100. Good afternoon. How are you, my dear learners? It's a great feeling for me knowing that you are thriving and giving your best to learn during the new normal. Join me for a 25-minute discussion for the subject science. Please know that your efforts in accomplishing your modules are very much appreciated. Stay tuned, dear learners, because learning never stops in science. Before we start, you should find a comfortable and conducive learning spot. Please have your Science 8, Quarter 1, Module 7 handy together with a paper and pen. With a ready mind and enthusiastic heart, let us venture together in the world of science. If you are watching our live Facebook broadcast, feel free to key in your messages or questions in the comment box below. Are you ready, my dear learners? Before we go further, I want to remind you of the following. First, use the module with care. Do not put unnecessary marks on any part of the module. Use a separate sheet of paper in answering the exercises. Second, read the instruction carefully before doing each task. And third, observe honesty and integrity in doing your task and checking your answers. I believe we are all set now. Let's begin our lesson. Today, we will learn one of Science 8's most essential learning competencies, that is, to infer the relationship between current and voltage. Our learning objectives for this lesson are the following. 1. Explain the relationship between current and voltage. 2. Draw electrical symbol for resistors. And 3. Promote safety and responsible use of electricity at home in the light of the principles of Ohm's law. From the previous lesson brought by Teacher Rowena, you learned about heat and temperature. Now, let's test your understanding about the previous lesson. Join me for a 5-item review quiz.
Are you ready? Sounds good. For the direction, draw a happy face if the statement is true, then a sad face if the statement is false. Number 1. Our senses can give us accurate measure of hotness or coldness of a matter. Is it true or false? I will repeat. Our senses can give us accurate measure of hotness or coldness of a matter. Comment your answers. If you drawn a sad face, you got the correct answer. Good start, my learners. Let's have number 2. Heat is an energy form that transfers from a body of higher temperature to another body of lower temperature. I'll repeat. Heat is an energy form that transfers from a body of higher temperature to another body of lower temperature. What is your answer? That's right. The answer is a happy face. Good job. Those who didn't get it, you still have 3 more items to go. Let's proceed to number 3. Heat depends on how fast molecules vibrate and on the number of molecules. Again, heat depends on how fast molecules vibrate and on the number of molecules. Is it true or false? Type in your answers, dear learners. We have another happy face for the answer. Excellent! You're doing good, dear learners. Next, let's have number 4. Party latex balloons bursts more on cold days than on hot days. What do you think? Is it true or false? Party latex balloons bursts more on cold days than on hot days. If you answered sad face, you got the correct answer. Good job! Lastly, let's have number 5. The temperature of a boiling water continues to go higher as the boiling time gets longer. Again, the temperature of a boiling water continues to go higher as the boiling time gets longer. What is your answer, dear learners? Comment now. The correct answer is sad face. Based on your answers, you really understood your previous lesson. Kudos, grade 8 learners. For those who did not get a perfect score, don't be sad. Always remember, there's always a room for improvement. Electricity is part of our daily lives. Many of the activities we do every day depends on electricity. Can you watch your favorite show on TV without electricity? Can you use your computers without electricity? Imagine our life today without electricity. Today, we will learn a new topic that has something to do on how electricity flows. Let us study the relationship between current and voltage. Have you seen a waterfalls? Can you describe the flow of water in the falls? The flow of water in waterfalls is analogous to a flow of water from a higher reservoir to a lower one. Water will flow in a pipe that connects the reservoirs only as long as difference in water level exists. To attain a sustained flow of charge in a conductor, an electrical setup must first maintain a difference in potential while charge flows from one end to the other. Like the flow of water molecules in a pipe, electric current also is simply the flow of electric charges in a conducting wire. These charges are free electrons that would only flow in conducting wires, usually made of metals, connected to a voltage source. When there is a flow of electric charges, an electric current is present. Dear learners, there are 3 quantities that you should be familiar with in the study of electricity. These are electric current, voltage, and resistance.
Let's define and understand them one by one. What is electric current? Electric current, represented by capital letter I, is the rate of flow of electric charges from one point to another in a circuit. It is measured in amperes, named after Andre Marie Ampere. 1 ampere is a rate of flow equal to 1 coulomb of charge per second. Mathematically, electrical current is given by I equals to QT, where I is the current in amperes, Q is the charge in coulombs, expressed by capital letter C, and T is time in seconds, represented by small letter S. The standard unit of charge is coulomb. 1 coulomb is the electric charge of 6.25 billion electrons. So, if a wire carries 5 amperes, 5 coulombs of charges flow through the wire each second. This means that there are 31.25 billion electrons flowing from one point of a circuit to another. That's a lot of electrons. How much more if a wire carries 10 amperes? Twice as many electrons would pass at any cross-section each second. The next to understand is voltage. It is represented by capital letter V. It is what makes the current move and is named after Alessandro Volta. It is measured with the use of a voltmeter. A sustained current in a conducting wire requires a suitable pumping device, meaning charges will flow only when they are pushed or driven. The work needed 6 per unit charge to move between 2 points is called voltage, expressed in unit volt. Mathematically, voltage is given by V equals to WQ, where V is the voltage in volts, W is work in joule, represented by capital letter J, and Q is the charge in coulomb, represented by capital letter C. Turn your modules on page 6. A common automobile battery, as shown in figure 1, will provide a voltage of 12 volts to a circuit connected across its terminals. Then, 12 joules of energy are supplied to each coulomb of charge that is made to flow in the circuit. Remember, learners, voltage does not go anywhere. It only drives the charges to move. Let's take a look at figure 2 on the same page. It shows the equivalent electrical symbol of 12-volt automobile battery. Notice that it has 6 pairs of short and long lines that represent negative and positive terminals respectively. Each pair corresponds to 2 volts. We know that batteries and generators are the primary sources of voltage in an electric circuit. How much current exists in circuit depends not only on the voltage but also on the electrical resistance of the conductor. Lastly, let us define electrical resistance. It is represented by capital letter R. It is the opposition to the flow of current. It is named after George Simon Ohm and measured in ohms. The factors that affect electrical resistance are thickness, conductivity, length, and temperature. Let's study them one by one. What is thickness? Thick wires have less resistance than thin wires because thick wires have greater cross-sectional area for the electron to flow than thin wires. Next is length. For longer wires, they have more resistance than shorter wires because longer wires have longer path for the current to flow. Copper wires
have less resistance than steel wires of the same size because copper has higher conductivity than steel. Now, let us know what is conductivity. It is the property of matter that allows current to flow. The higher the conductivity of material, the more current can freely flow. Electrical resistance also depends on temperature. At higher temperature, atoms are violently vibrating that can result to greater collision, creating more resistance against the flow of current. Let's take a look at the electrical symbols of resistance. My dear learners, turn your modules on page 7. Figure 3 shows a picture of a resistor, while Figure 4 shows the electrical symbols of it. Can you describe the electrical symbol of resistor? Very good! It is represented by a few zigzag lines with two terminals extending outwards. Remember that a resistor can also be a light bulb. On figure 5, you can see a light bulb and its electrical symbol in figure 6. Can you try to infer how are the three quantities related? Now, let us know the relationship that exists among current I, voltage V, and resistance R. The relationship between voltage and current is summarized in Ohm's law by George Ohm, who lived between 1789 to 1854. He discovered that at constant resistance, current in a circuit is directly proportional to the voltage established across the circuit. Turn your module on page 7. As you can see in the graphical representation of Ohm's law, voltage and current are directly proportional to each other, meaning if the voltage goes up, current will also go up. And if current goes down, so as the voltage. Did you understand that, dear learners? Let's move on to page 8. In figure 8, the given values of resistance is 7.5 ohm. The current is 20.0 milliamperes and voltage is 1.5 volt. Looking at figure 9, the current will be doubled if voltage is doubled at constant resistance. Resistance became 75 ohm, current became 40 milliampere, and voltage became 3.0 volt. So what does that mean? This means that when voltage gets higher, the current will also go up. If the resistance of a circuit is doubled, the current would be reduced to 1/2 when the voltage is held constant. This means that the greater the resistance, the smaller the current, as shown on figure 10. Resistance is now 150 ohm, while current is 10 milliampere, and voltage is 1.8 volts. For those who just tuned in, you are listening to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, and via Radyo Pilipino Facebook Live. This is your science teacher broadcaster, Ma'am Rosel Balmores Nabora, for the topic Ohm's Law. At this juncture, let us wrap up what we have studied on current, voltage, and resistance. Can you define electric current? You're right. Electric current, I, is the rate of flow of electric charges from one point to another in a circuit, and it is expressed in a unit ampere. Good job, learners! How about voltage? Can you say what it is? Exactly. Voltage V is what makes a current move and is expressed in unit volt.
Now, what do you remember about resistance? Very good. Electrical resistance is the opposition to the flow of current by the conducting wire and measured in ohms. We have also discussed that the relationship among the three quantities is summarized in Ohm's law. Will you state Ohm's law? Perfect. Ohm's law states that at constant resistance, current in a circuit is directly proportional to the voltage established across the circuit. Now, dear learners, can you illustrate or draw the electrical symbol for resistance? Amazing! It proves that you really listen to our discussion, my dear learners. I'm glad that all of you have come this far. Your time and effort to learn with me is very much appreciated. For that, I will give you a good job clap. Good job! Now, to test if you really understood our lesson, I have prepared a 5-item multiple choice questions. You must choose the letter of the correct answer. Grab your pen and paper so you can write your answers. Are you ready? Great. So here we go. For number 1, the following properties of material affect resistance except blank. A. Length. B. Thickness. C. Strength of the material. Or D. Temperature. Again, the following properties of material affect resistance except blank. A. Length. B. Thickness. C. Strength of material. Or D. Temperature. Write down your answers. Do not comment yet, dear learners. Later on, we will check your work. Let's proceed to number 2. Ohm is a unit of what electrical quantity? Is it A. Resistance, B. Load, C. Current, or D. Voltage? I'll repeat. The following properties of material affect resistance except A. Length, B. Thickness, C. Strength of the material, or D. Temperature. Write your answer. Are you ready for the third one? Here it is. Which of the following statements is correct about the relationship of voltage and current? Is it A, current varies directly with voltage and resistance is changing? B, current varies indirectly with voltage and resistance is changing? C, current varies directly with voltage when resistance remains constant? Or letter D, current varies. Let's proceed to number 4. What type of conducting wire has the greatest resistance to the flow of current? A. Thin, long wire. B. Thick, long wire. C. Thin, short wire. Or D. Thick, short wire. Let's proceed to number 5. Which of the following conducting wires has the least resistance? A. Steel wire at room temperature. B. Steel wire of higher temperature. C. Copper wire at room temperature. Or D. Copper wire at high temperature. Are you ready to know the correct answers? Let's check your work. For number 1, the following materials affect resistance except blank. The correct answer is letter C, strength of materials. Let's have number 2. Ohm is a unit of what electrical quantity? If you answered letter A, resistance, you are correct. Moving on to number 3. Which of the following statement
is correct about the relationship of voltage and current? The correct answer is C. Current varies directly with the voltage when resistance remains constant. For number 4, what type of conducting wire has the greatest resistance to the flow of current? What do you think is the correct answer? The correct answer is letter C, thin, short wire. And finally, for number 5, which of the following conducting wires has the least resistance? The correct answer is letter C, copper wire at room temperature. Amazing grade 8 learners, accept my congratulations clap. Congratulations! And now for your assignment. In the Philippines, an electric energy distributor supplies each household 220 volts of voltage and 60 ampere of current. Applying your knowledge on Ohm's law, in what way your appliances be used at home to maintain a safe amount of current? Thank you, grade 8 learners, for staying with me till the end of our lesson for today. I hope you had a great time learning with me. If you have any clarifications or questions about the topic for today, feel free to contact me at 0968-464-6285. Again, 0968-464-6285. Don't forget to like our Facebook page, RTV Tarlac, Channel 26, and on Converged Cable, Channel 100. A smile costs less than electricity, but gives much light. Dear learners, keep on smiling and continue to give light to someone's day. Once again, I'm Teacher Rosel Balmores Nabora, your anchor teacher in Science 8. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Miss Nancy B. Pineda, your teacher broadcaster for Grade 8 Mathematics, streaming live from Concepcion, Tarlac. Before we start today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen and paper or graphing paper to write your answers as we progress with our discussion. In this learning episode, I will be guiding you in answering your first quarter week 6 lessons in Math 8 with the topics on linear equations in two variables. At the end of this lesson, we are expected to write the linear equation ax plus by equals c in the form y equals mx plus b and vice versa. Graph a linear equation given any 2 points and the x and y intercepts. In the previous episodes, you have learned how to plot points in a Cartesian plane as discussed by Sir John Kevin Calara and the linear equations in two variables as discussed by Ma'am Catherine Bravo during the last week's episodes. So before we proceed with our topic for today, let us have a quick review about the previous lessons. Please be reminded that you may comment or ask questions at the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, section, school, and your answer, or you may write your answers on your notebook. Let us check your prior knowledge. How do we plot points in the Cartesian plane? Recall that the Cartesian plane consists of two perpendicular lines, x-axis and y-axis intersecting at the origin. The position, direction, and distance of all points in the plane relative to the origin are given by its coordinates, the ordered pair x, y. The x-coordinate or abscissa of a point is its horizontal distance from the origin. The y-coordinate or the ordinate of a point is its vertical distance from the origin, hence dividing the plane into four regions, quadrant 1, 2, 3, and 4. Then any point of the plane can be described using ordered pair of numbers. Consider the point which has coordinates 4, negative 2. Do you still remember how to plot a point? Let us see. Remember to start at the origin. The first number tells us how to move along the x-axis, left or right. Take note that if the x-coordinate is positive, we must move from the origin going to the right. On the other hand, if the x-coordinate is negative, we will move from the origin going to the left. So the 4 in 4, negative 2 tells us that we need to move 4 units to the right. The second number tells us how far to move along the y-axis, up or down. We'll move upward from the origin if the y-coordinate is positive, and downward if the y-coordinate is negative. Thus, the negative 2 in 4, negative 2 tells us that we need to move 2 units downward. Then finally, draw a dot to represent the point described by the coordinates. Again, remember in plotting points, always start at the origin. Then if the x-coordinate is positive, move to the right. If the x-coordinate is negative, move to the left. If the y-coordinate is positive, move upwards.
And if the y-coordinate is negative, move downwards. Then finally, draw a dot to represent the point. You also learned in the previous lesson with Ma'am Catherine that the standard form of a linear equation in two variables can be written as ax plus by equals c, where a, b, and c are real numbers, and a and b are non-zero numbers. Also, the slope-intercept form of the equation of a line is written in the form y equals mx plus b, where m is the slope and b is the y-intercept. M and b are real numbers. Let us see if you can classify each linear equation in two variables as an equation written in standard form or in slope-intercept form. Here are the given equations. We have 3x minus y equals 7, y equals 2 over 3x plus 5, y equals negative x plus 9, y equals negative 3 over 4x plus 1, 4x minus y equals negative 8, 3x plus 6y equals 12, y equals 5x minus 2, and 2x plus y equals negative 4. Let us begin with 3x minus y equals 7. Can you classify the form of this linear equation? You have 5 seconds to type your answer on the comment section or on your paper. That's great! 3x minus y equals 7 is an equation written in standard form. Next, we have y equals 2 over 3x plus 5. Classify the form of the given equation. That's right. Y equals 2 over 3x plus 5 is an equation written in slope-intercept form. Next, classify the form of the equation y equals negative x plus 9. Brilliant! The equation y equals negative x plus 9 is in slope-intercept form. Next, classify the form of the equation y equals negative 3 over 4x plus 1. You're right. Y equals negative 3 over 4x plus 1 is also written in slope-intercept form. Next, let us classify the form of the equation 4x minus y equals negative 8. For x minus y equals negative 8 is an equation written in standard form. Next, we have 3x plus 6y equals 12. Is in what form? Is it in standard form or slope-intercept form? That is right. 3x plus 6y equals 12 is in standard form. Next, let us classify the form of the equation y equals 5x minus 2. That is correct. Y equals 5x minus 2 is in slope-intercept form. And for our last linear equation, classify the form of 2x plus y equals negative 4. Is it in standard form or in slope-intercept form? Great! 2x plus y equals negative 4 is an equation written in standard form. Now that we've refreshed our knowledge about the forms of linear equations in two variables, I guess we are now ready to discover the next lesson. Let us begin with writing linear equations in two variables from ax plus by equals c into the form y equals mx plus b and vice versa. Converting from standard to slope-intercept form takes a little basic arithmetic. The slope-intercept form has the slope m and the y-intercept b on the right-hand side of the equation. Since this is a useful form, you'll often be asked to convert an equation from standard form to slope-intercept form. So let's learn how to do this.
in rewriting standard form of a linear equation into slope-intercept form, let us isolate the variable y on the left side of the equation. For you to have a clearer view about this, let's have the following examples. For example number 1, rewrite the linear equation 3x minus 5y equals 10 into the form y equals mx plus b. First, we have the given equation 3x minus 5y equals 10. Next, we want to isolate the y, so let's start by subtracting 3x from both sides. 3x and negative 3x from the left side will be cancelled out since that equates to 0. As you can see, you're left with negative 5y on the left. Now, we must divide both sides by negative 5 to isolate y. Negative 5y divided by negative 5 is y. Negative 3x divided by negative 5 is equal to positive 3 over 5x. And 10 divided by negative 5 is negative 2. Now, the linear equation 3x minus 5y equals 10 is now in its slope-intercept form, which is y equals 3 over 5x minus 2. Let's try another equation. Rewrite the linear equation 10x minus 2y equals 6 into the form y equals mx plus b. The given is 10x minus 2y equals 6. Again, we are going to isolate the variable y. So let's start by subtracting 10x from both sides. 10x and negative 10x from the left side will be cancelled out since the 2 equates to 0. We are left with negative 2y on the left. We can rearrange the terms on the right by applying the commutative property of addition so that it follows the slope-intercept format. We have negative 2y equals negative 10x plus 6. Now we must divide both sides by negative 2 to isolate y. Negative 2y divided by negative 2 is y. Negative 10x divided by negative 2 is equal to positive 5x. And 6 divided by negative 2 is negative 3. Hence, the slope-intercept form of 10x minus 2y equals 6 is y equals 5x minus 3. Next, let us proceed to rewriting linear equations in two variables from slope-intercept form into its standard form. To write slope-intercept form y equals mx plus b into standard form ax plus by equals c, let m equals a over b. Then collect all terms on the left side of the equation and multiply by the denominator b to get rid of the fraction. For example, rewrite the linear equation y equals 4x plus 9 into the form ax plus by equals c. The given linear equation is y equals 4x plus 9. How do we rewrite this back to its standard form? First, using the addition property of equality, add negative 4x on both sides of the equation to eliminate 4x on the right side. We now have y minus 4x equals 9. Since this equation is not yet on its standard form, which is ax plus by equals c, we can rearrange it by applying the commutative property of addition. And this will become negative 4x plus y equals 9. Negative 4x plus y equals 9 is already in standard form. However, its leading coefficient is negative. Since the leading coefficient is negative, we can multiply the whole equation by negative 1 to make the leading coefficient positive. This process will not change the result or solutions of the equation. Thus,
the standard form of y equals 4x plus 9 is 4x minus y equals negative 9 or negative 4x plus y equals 9. Take note that negative 4x plus y equals 9 and the equation 4x minus y equals 9 are equivalent equations. These two equations will still have identical solutions. For example number 2, rewrite the linear equation y equals 1 over 2x plus 3 into the form ax plus by equals c. Y equals 1 over 2x plus 3 is the given linear equation in slope-intercept form. For our first step, let's eliminate the fractions in the equation. To do this, we must apply the multiplication property of equality by multiplying the equation by the denominator 2. We have 2y equals x plus 6. Then, using the addition property of equality, add negative x to both sides of the equation to eliminate x on the right side. We now have 2y minus x equals 6. Then let's apply the commutative property of addition to rearrange the equation in ax plus by equals c format. The equation will be negative x plus 2y equals 6. Just like in our previous example, negative x plus 2y equals 6 is already in standard form with a negative leading coefficient. Lastly, since the leading coefficient is negative, we can convert negative x into positive x by multiplying the whole equation by negative 1. Finally, the standard form of y equals 1 over 2x plus 3 is negative x plus 2y equals 6 or x minus 2y equals negative 6. Way to go, grade 8 learners! Next, let us proceed to our next topic, graphing linear equations in two variables. In this topic, you will learn the different methods of graphing a linear equation in two variables as an important tool to understand, visualize, and easily assess linear equation. Graphing linear equations can be done using any of these methods. Using any 2 points on the line, using x and y intercepts, using the slope and the point, using the slope and its intercepts. The last two methods will be discussed to you by Ma'am Eliza May Cunanan on Wednesday. Are you ready? Let's begin with graphing linear equations with given any 2 points. One method of graphing a linear equation is using any 2 points. Remember that 2 points are enough to draw the graph of a linear equation. As stated in line postulate, 2 points determine a line. Here are the steps in graphing linear equations in two variables using 2 points. Step 1. Assign two variables for x. Take note that x is any real number. Step 2. Solve the values of y by substituting the assigned values of x in the equation. Step 3. Plot the 2 points in the rectangular coordinate system. And step 4. Connect the 2 points to form a straight line. Don't forget to put arrowheads on both ends of the line. And don't forget also to label the line or graph by writing the equation just near the graph. Are you ready? Let's try example number 1. Graph the linear equation in two variables y equals x plus 2 using 2 points. You may assign any two arbitrary values of x. Let's say the values of x will be 1 and negative 2. Or we can also set up a table of values to form ordered pairs x, y, and then solve for the corresponding value of y. By substitution, we replace x with the value of 1.
we will have y equals 1 plus 2, which is equal to 3. Hence, the first point has coordinates 1, 3. Next, let us substitute another value of x. We let x be equal to negative 2. By substitution, we have y equals negative 2 plus 2, which is equal to 0. Thus, when x is negative 2, y is 0. Hence, the second point has coordinates negative 2, 0. Let's proceed to step 3. Plot the 2 points in the rectangular coordinate system. Let's plot the points with coordinates 1, 3, and negative 2, 0. Don't forget to represent each point with a dot. Finally, connect the 2 points to form a straight line. Again, don't forget to put arrowheads on both ends of the line. We now move on to another method of graphing linear equations in 2 variables. For this method, we are going to use the x-intercept and the y-intercept of the linear equation in 2 variables. The x-intercept of the line is the value of x when y is equal to 0. It is the abscissa of the point where the graph or line crosses the x-axis. This implies that the point is on the x-axis and the ordinate is 0. Similarly, since the y-intercept is the ordinate of the point where the graph or line crosses the y-axis, this implies that the point is on the y-axis. Hence, the abscissa is 0. The y-intercept is the value of y when x is equal to 0. Take note that the y-coordinate of any x-intercept will always be 0, while the x-coordinate of any y-intercept will always be 0. Here are the steps in graphing linear equations in 2 variables using x and y-intercept. Step 1. Solve for the x-intercept by letting y equal 0 to have point A, 0. Step 2. Solve for the y-intercept by letting x equal 0 to have point 0, B. Step 3. Plot the 2 points on the Cartesian plane. And for step 4, connect the 2 points to form a straight line. For example, let's graph the equation 4x minus 3y equals 12 using its x and y intercepts. Step 1, solve for x-intercept by letting y equal 0 to have a point A. To find the x-intercept, let y equals 0. The equation 4x minus 3y equals 12 will become 4x minus 3 times 0 equals 12. 3 times 0 is 0, or since any number multiplied to 0 is 0, we just simply cancel it out. Then, we divide both sides of the equation by 4 to isolate x. 4x divided by 4 is x, and 12 divided by 4 is 3. Thus, when y is 0, x is equal to 3, or the x-intercept is 3. Hence, the first point has coordinates 3, 0. Let us now solve for the y-intercept. To find the y-intercept, let x equals 0. The equation 4x minus 3y equals 12 will become 4 times 0 minus 3y equals 12. 4 multiplied to 0 is 0. Then we divide both sides of the equation by negative 3 to isolate y. Negative 3y divided by negative 3 is y, and 12 divided by negative 3 is 4. Again, 12 divided by negative 3 is negative 4. Thus, when x is 0, y is equal to negative 4. Thus, the y-intercept is negative 4. Hence, the second point of the linear equation, 4x minus 3y equals 12, has coordinates 0, negative 4.
Now that we have solved for the x and y intercepts of the linear equation 4x minus 3y equals 12, we can now use the 2 to graph the equation. Plot the first point of the x-intercept, which is 3, then plot the y-intercept, which is negative 4, and finally connect the 2 points to form a straight line. Congratulations, grade 8 learners! You have already learned how to transform linear equations in two variables from standard form into slope-intercept form and vice versa, and also learned how to graph linear equations in two variables using 2 points and using the intercepts. Let us now see what you have learned by answering this short quiz. Since our time is almost over, this will be your assignment. Take a screenshot of the activity and write your answers on your notebook. The drills can be found on your Math 8 instructional support, Drill 1 on page 16, Drills 1, 2, and 3 on pages 17 to 21. That is all for now. I hope you learned and enjoyed our lesson for today. Don't forget to send your answers to your respective math teacher. Tune in every Mondays and Wednesdays here on RTV Tarlac, Channel 26, and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Miss Nancy B. Pineda, your teacher broadcaster. Until next time, have a nice day, be safe, and God bless us all. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. I'm back!
This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Live mula dito sa Santa Ignacia, Tarlac sa pamamagitan ng live remote broadcast. Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, Ginang Patricia May Sapad Fakul, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Pilipino, Ikawalong Baitang. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Pilipino. Kumusta mga kapantas? Naway nasa maayos at mabuti kayong kalagayan. Nang sa gayon ay muli tayong magsama-sama sa ating talakayan. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Kung gayon, ihanda ng inyong mga learning activity sheet, ang inyong papel at panulat. Kung may katanungan ay maaari niyong isend ang mga ito sa aking Facebook Messenger at ating sisikaping sagutan ang mga ito bago matapos ang talakayan. Kung sakaling hindi masagot ay huwag mag-alala sapagkat ito ay sasagutin ko na lamang offline. Siguraduhin nasa komportabling lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast para mapakinabangan ito. Sa mga nakikinig naman sa radyo sa DZTC 828 Radio Pilipino, ilagay lamang sa tamang volume o lakas upang maging malinaw at maliwanag ang inyong maririnig na broadcast. Bago tayo dumako sa ating talakayan, nais ko munang matiyak na inyo pang natatandaan ang ating tinalakay na aralin noong nakaraan. May nihanda akong gawain at ito ay galing sa epiko ng Maranao na may pamagat na Bantugan. At nais kong sagutin nyo ito sa inyong mga kwaderno o di kaya ay i-comment ang mga ito sa ating Facebook live stream. Handa na ba kayo mga kapantas? Kung gayon, simulan na natin. Para sa ating panuto, piliin ang kasalungat ng mga salitang may salungguhit sa bawat bilang. Uulitin ko, piliin ang kasalungat ng mga salitang may salungguhit sa bawat bilang. Unang bilang, ang hari ng Bumbaran ay may ugaling mainggitin. Ang salitang may salungguhit ay ang salitang mainggitin. Hanapin ang kanyang kasalungat sa A. Kontento, B. Magagalitin, C. Masayahin. Ang sagot nyo ba ay A. Kontento? Mahusay! Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ni Haring Madali at Haring Miskoyaw. Ang salitang may salungguhit ay ang salitang digmaan. Hanapin ang kanyang kasalungat sa A. Kaguluhan, B. Pagkakaunawaan, C. Kasiyahan. Ang sagot nyo ba ay B. Pagkakaunawaan? Magaling! Para sa ikatlong bilang, mabilis na sumalakay ang mga kawal sa kaharian nang makitang dumating ang mga kalaban. Uulitin ko, mabilis na sumalakay ang mga kawal sa kaharian nang makitang dumating ang mga kalaban. Ang salitang may salungguhit ay ang salitang sumalakay. Hanapin ang kanyang kasalungat sa A. Umabante, B. Umatras, C. Umuwi. Ang sagot nyo ba ay C. Umuwi? Tama ka! Pumunta naman tayo sa ika-4 na bilang. Nabihag ang prinsipe dahil siya ay nanghina. Nabihag ang prinsipe dahil siya ay nanghina. Ang salitang may salungguhit ay ang salitang nabihag. Hanapin ang kanyang kasalungat sa A. Nakatakas, B. Nakasara, C. Nakulong. Ang sagot nyo ba ay A.
A. Nakatakas? Magaling! Para naman sa huling bilang, nagdiwang ang lahat sa tagumpay na natamo ng magkapatid. Nagdiwang ang lahat sa tagumpay na natamo ng magkapatid. Ang salitang may salungguhit ay ang salitang nagdiwang. Hanapin ang kanyang kasalungat sa A. Nagdadalamhati, B. Naghanda, C. Nagsaya. Ang sagot nyo ba ay A. Nagdalamhati? Magaling! Nakuha ba ninyong lahat ang tamang sagot? Kung gayon, mahusay! Ngayon, natitiyak kong handa na kayo para sa ating bagong aralin sapagkat napagyaman mo ang iyong kasanayan sa iba't ibang mga gawain sa mga nagdaang talakayan. Isa na namang malaking hamon ang iyong haharapin at alam ko na matiwasay nyo rin itong mapagtatagumpayan. Dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon mula ito sa Most Essential Learning Competencies na naibabahagi ang sariling opinyon o pananaw batay sa napakinggang pag-uulat. Uulitin ko, naibabahagi ang sariling opinyon o pananaw batay sa napakinggang pag-uulat. Bilang panimula, narito ang gawaing magbibigay hudyat sa isa na namang makabuluhang talakayan. Mayroon ako inihandang isang crossword puzzle at inyo lamang pupunan ito ng inyong mga kasagutan. Para sa inyong mga kasagutan, maaari niyong isend sa ating Facebook livestream o kaya isulat sa isang malinis na papel. Para sa ating panuto, punan ng mga kasagutan ang crossword puzzle. Ulitin ko, punan ng mga kasagutan ang crossword puzzle. Para sa mga pahalang na bilang. Unang bilang, ito ay mga napapanahong pangyayari sa loob at labas ng bansa o sariwang kaganapang maaaring pasalita o pasulat. Ulitin ko, ito ay mga napapanahong pangyayari sa loob at labas ng bansa o sariwang kaganapang maaaring pasalita o pasulat. Magbabasa tayo sa ating Facebook livestream. Ayon kay Emmanuel Rodriguez ng Santa Ignacia, ito ay balita. Mahusay, Emmanuel. Para naman sa ikalawang bilang. Tagapag-ulat ng mga natatanging pangyayari sa isang lugar sa pamagitan ng telebisyon o radyo. Tagapag-ulat ng mga natatanging pangyayari sa isang lugar sa pamagitan ng telebisyon o radyo. Ayon kay John Philip Facun ng Santa Ines East, ito ay Angkor. Magaling, Philip! Para naman sa ika-4 na bilang sa pahalang, uri ng media na tumutukoy sa sistema ng pakikipag-ugnayan sa mga tao na kung saan sila ay lumilikha, nagbabahagi at nakikipagpalitan ng impormasyon at mga ideya sa isang virtual na komunidad o network. Ayon naman kay Angelo Asuncion ng David San Jose, ito ay social media. Mahusay, Angelo. Ikalimang bilang. Isang paraan ng pagpapabatid ng mahahalagang balita sa pasalita o pasulat na pamamaraan gamit ang telebisyon o radyo. Isang paraan ng pagpapabatid ng mahahalagang balita sa pasalita o pasulat na pamamaraan gamit ang telebisyon o radyo. Ayon naman kay Aris Sapad ng Quezon City, ito ay pag-uulat. Magaling, Aris! Ikapitong bilang sa pahalang. Maliban sa station, ano ang ibang katawagan sa wikang Ingles ng salitang istasyon? Uulitin ko, maliban sa station, ano ang ibang katawagan sa wikang Ingles ng salitang istasyon? Ayon naman kay Princess Nicole Rodriguez ng San Roque, Tarlac, ito ay network. Magaling, Nicole! Para naman sa ika-8 at huling bilang sa pahalang, tawag sa pag-uulat na telebisyon ang daluyang ginagamit. Tawag sa pag-uulat na telebisyon ang daluyang ginagamit. Ayon kay Mariel de Rosario ng Santo Domingo, ito ay broadcast. Mahusay, Mariel. Para naman sa mga bilang na pababa, ikatlong bilang. Isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng mga impormasyon, patalastas at balita. Isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng mga impormasyon,
patalastas, at balita. Ayon naman kay Genesis Joy Valdez ng Malakampa, ito ay diaryo. Magaling, Genesis! Para sa huling bilang na pababa, tawag sa uri ng balitang walang basihan at masasabing huwad na impormasyon at malayo sa katotohanan. Tawag sa uri ng balitang walang basihan at masasabing huwad na impormasyon at malayo sa katotohanan. Ayon naman kay John Nathaniel Jacinto ng Santa Ignacia, ito ay fake mula sa salitang fake news. Magaling, Nathaniel! Binabati ko kayong lahat sa matagumpay na pagtuklas at pagkilala sa ating panibagong paksa. Ngayon, akin nang natitiyak na handang-handa na ang lahat para sa ating panibagong aralin. Kayo ba ay laging nakikinig o nanonood ng balita? Sa inyong palagay, bakit nga ba kailangan nating makinig o manood ng balita? Ulitin ko, sa inyong palagay, bakit nga ba kailangan nating makinig o manood ng mga balita? I-comment lamang inyong mga sagot sa comment section sa ating FB Live. Ayon kay Maria Jamaica Dalde ng San Isidro, kasi po dito natin malalaman kung anong nangyayari sa anumang sulok ng mundo. Lagay ng ating bansa, malalaman din po natin kung may paparating na bagyo o sakuna at dito rin po natin nalalaman ang status ng COVID kung ito po ay tumaas pa o tuluyang bumababa na. Maraming salamat sa iyong komento, Maria Jamaica. Komento naman kay Janela Rain Palma ng Santa Ines East. Mahalaga na tayo ay makinig o manood ng balita dahil dito tayo nakakakuha ng iba't ibang mahalagang impormasyon na dapat ay alam natin. Ito ay mahalaga upang tayo ay maging updated sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, sa ibang bansa at sa minamahal nating bansa. Ito ay nagiging daan din upang mamulat ang bawat mamamayan na nakakarinig at nakakanood ng mga binabahaging impormasyon sa atin at ng mga tagabalita. Nagiging daan ito upang magkaroon tayo ng kaalaman sa mga pwedeng gawing aksyon sa iba't ibang sitwasyon na ating kakaharapin sa ating buhay. Kung atin itong bibigyan ng pansin, ay mas lalong mapapaunlad ang ating kaalaman sa mga kaganapan sa ating kapaligiran, sa iba't ibang bansa at sa ating bansang Pilipinas. Magaling! Dapat tayo ay nakikinig o nanonood ng balita upang sa gayon ay nalalaman natin ang mga nangyayari sa ating bansa at upang makakuha tayo ng mga kaalaman o impormasyon na ating magagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon ay may ipapanood ako sa inyong isang balita. Nais kong suriin ninyo ang nilalaman ng balitang inyong matutunghayan. Kaya, makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan, mag-isip upang makapagbigay ng opinyon. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman sa Balit TarlakHenyo. Ilang mga guro at estudyante sa Tarlac, problema ang mahinang internet connection dulot ng malakas na buhos ng ulan. Sabay sa pagpasok ng Burman sa yung sunod-sunod na pagpasok ng bagyo sa ating bansa. Kasabay naman ang pagbuhos ng ulan ay ang sunod-sunod na daing ng mga estudyante at ilang kaguruan dahil apektado ang kanilang pag-online classes. Tulad na nangyari sa ilang mga estudyante sa Tarlac na naantala ang kanilang mga klase dahil sa pawala-walang signal dulot ng sama ng panahon. Nag-ulan na naman po ngayon kaya konting hangin, konting ambon. Namawala na lang po agad ng kuryente. Kaya bilang pong estudyante, marami pong epekto po nito sa akin. Lalo po sa pag-aaral ko kasi di po ako nakakasabi sa mga discussions and at the same time po yung attendance. Kahit sabihin po natin excuse tayo, marami pa rin po yung may impact po nun sa grades natin. Nakaka-apekto po sa aming mga estudyante yung masamang panahon kasi po konti ulan, konting ambon lang po nawalan na po agad ng signal. Tsaka po mainay po dahil yung mga patak na nakalan sa bubong. Tsaka po mahirap po mag-isabay sa klase kapag ganun po yung panahon. Nagbigay naman ng kanyang mga naging karanasan ng isang guro sa Tarlac patungkol sa pagtuturo niya sa kanyang online classes. Narito ang kanyang pahayag.
halos 2 magkasunod na taong panuruan na nagsasagawa na tayo ng online class dulot ng pandemya. Marami tayong mga problema kinakaharap at isa na nga dito yung nabanggit natin, yung pagkakaroon natin ng masamang panahon na nakakaapekto o nakaaapekto doon mismo sa paraan ng pagtuturo at pagkatuto ng mga bata. Unang negatibong epekto ng pagkakaroon natin ng masamang panahon ay humihina yung internet connection. Dahil sa paghina ng internet connection, halimbawa sa karanasan ko bilang isang guro, may pagkakataon na nagtuturo ako dahil masama o masungit yung panahon, yung naaapektuhan mismo, yung signal na ginagamit ko. Kaya ang nangyayari, hindi natagawa maunawaan ng mga mag-aaral kung ano man yung tinatalakay ko, kung ano man yung sinasabi ko. Kaya parang nagkakaroon tayo ng tinatawag na delay doon sa paraan ng pagtuturo natin na isasaalang-alang yung mismong oras na dapat sana ay nakalaan doon sa mismong pagkatuto, doon sa mismong pagtuturo mo sa mga mag-aaral. Pangalawa naman, syempre, di ba, hindi lang tayong mga guro yung naapektuhan. Maging yung mga maging yung mga mag-aaral natin. May pagkakataon na noong nakaraan na sobrang lakas ng ulan, sobrang sama ng panahon. Tapos, nagtuturo lang ako, tapos bigla ako nagulat. Ang daming nag-off cam sa mga mag-aaral ko. Yung iba naman, bigla silang nawala sa meeting. Nawalan nga ng tinatawag natin signal dahil sa masamang panahon. May mga pagkakataon din na hirap mag-focus yung mga mag-aaral doon sa mismong talakayan kasi nga masama yung panahon. Hirap sila na mag-focus mismo doon sa loob ng talakayan. So yun yung batay sa experience ko o sa aking karanasan, yun yung mga negatibong epekto ng pagkakaroon natin ng masamang panahon sa akin bilang isang guro at sa mga mag-aaral. Tunay nga na malaki ang naging epekto ng sama ng panahon sa ilang mga kaguruan at ilang mga estudyante sa Tarlac. Ngunit sa paggamit ng iba't ibang teknik at estratehiya ay patuloy pa rin na itataguyod ang edukasyon. Ako, si Patricia May Sapat Pakun, nagbabalita sa Aral TarlakHenyo. Ayan, naunawaan ba ninyo ang ating balita? Magaling! Kung gayon, inyong masasagutan ng ilang katanungan tungkol sa balita upang matiyak na kayo nga ay tunay na nakinig. Para sa inyong mga kasagutan, maaari ninyo itong isulat sa inyong kwaderno sa asignaturang Filipino o di kaya i-comment sa ating Facebook live stream. Para sa unang katanungan, tungkol saan ang balita? Tungkol saan ang balita? Ayon kay Brian Rodriguez mula sa ating Facebook Messenger ay patungkol sa mga hinaing ng ilang guro at estudyante sa kani-kanilang online classes dulot ng masamang panahon. Magaling! Dahil ito ay ang mga problemang kinakaharap ng mga guro at mag-aaral sa online classes bunsod ng malakas na buhos ng ulan. Para naman sa ikalawang katanungan, ano-ano ang mga epekto ng masamang panahon sa mga guro at mag-aaral? Ano-ano ang mga epekto ng masamang panahon sa mga guro at mag-aaral? Ayon naman kay Eliza De Leon, Ma'am Eliza De Leon ng San Pablo sa ating Facebook live stream, napakalaking dagok sa parte ng mga guro at estudyante na magkaroon ng sama ng panahon habang tayo ay nagsasagawa ng online classes dahil may mangilan-ngilan na nawawalan daw ng signal o di kaya hindi na maka-access sa internet. Kaya naman nasasakripisyo ang pagkatuto ng mga mag-aaral at ang pagtuturo ng ilang mga kaguruan. Maraming salamat, Ma'am Eliza De Leon. Dahil nga sa sama ng panahon, ay maraming bagay ang naaapektuhan. So isa na dyan yung paghina ng signal, dahilan ng pagkawala ng kuryente na nagiging dahilan ng pagkaantala ng ilang mga klase. At para naman sa ikatlo at huling katanungan, naranasan nyo na ba na mangyari sa inyo ang bagay na ito? Ano-ano ang inyong mga diskarte kapag nawawalan kayo ng signal dulot ng malakas na buhos ng ulan?
Ayon naman kay Jasren Lee Del Rosario, kapag po nawawalan ng signal ay naghahanap po ako ng lugar kung saan mayroong malakas na signal o kaya ay nagpapa-excuse na lamang po ako sa aking guro. Sa tulong din po ng mga modules, recorded meetings, at mga PowerPoint presentation na isinisend ng aming guro sa Google Classroom ay nakakasunod pa rin po kami sa tinalakay na aralin. At ito rin po ay maaaring magamit sa pagbabalik aral. Magaling! Dahil sa pamagitan ng mga modules, video lesson, recorded meetings, ay maaari pa rin maipagpatuloy ang ating mga aralin. Ikinagagalak kong malaman na kayang-kaya na ninyong makapagbigay ng inyong mga opinyon o pananaw batay sa ating napanood at napakinggang pag-uulat. Naway maisabuhay ninyo ang tinalakay natin ngayon patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay ng opinyon o pananaw ukol sa isang paksa. Upang matiyak na inyong ang nauunawaan ng ating aralin, magkakaroon kayo ng isang maikling gawain na kung saan sasagutin ninyo ang ilang tanong tungkol sa ating pinanood na video clip. Ihanda ng inyong mga kwaderno at ang inyong panulat. Handaan na ba kayo? Kung gayon, talasan ng isip at simulan na natin ang pagsasanay. Anong say mo? Ibahagi ang inyong sariling opinyon o pananaw ukol sa napakinggang balita. Anong say mo? Sa paraan ng pagtuturo ng mga guro at pagkatuto ng mga mag-aaral, apektado dulot ng sama ng panahon. Sa mga iba na sumagot sa kanilang kwaderno, ay maaari ninyo itong ipasa sa pamamagitan ng Google Classroom o kaya ay sa Messenger. Yan, mukhang marami nang nagbigay ng kanilang kasagutan sa pamamagitan ng pagme-message at pagko-comment sa ating live stream. Ayon kay Vigilus Garcia, ang iba't ibang platforms ay inilunsad upang maging bagong muka ng silid-aralan na kung saan nangangailangan ng malakas na internet connection, ngunit ito ay apektado o nakakaantala ng mga klase sa tuwing umuulan. Dahil nagkakaroon ng delay o di kaya ay permanenteng pagkawala ng signal at kuryente, kaya naantala din ang paraan ng pagtuturo at pagkatuto. Ayan, maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang mga komento. Meron pang pahabol si Ma'am Magnolia Joyce Maliwat ng Maliwalo, isang pagsubok na sa mga kabataan at ilang mga kaguruan ang bagong sistema ng edukasyon, lalo na daw yung mga hindi pa maalam sa mga gadgets. Dumagdag pa rito ang mahinang internet connection. Kanya-kanyang diskarte na lamang kaming mga kaguruan at aking mga mag-aaral upang may pagpatuloy pa rin ang talakayan. Maraming salamat, Ma'am Magnolia Joyce Maliwat. Lubos akong natutuwa sa inyong paglahok sa ating talakayan ngayong araw. Naway tumatak sa inyong puso at isipan ng ating mga pinag-aralan sa araw na ito. Mga kapantas, sabayan ninyo akong balikan ang mga paksang tinalakay natin ngayon sa ating episode sa hapong ito. Ano nga ulit ang paksang ating tinalakay? Magaling! Ang mga tinalakay natin ay ang pagbabahagi ng opinyon o pananaw ukol sa isang paksa kung saan ay hahayag natin ang pansariling paniniwala at pagpapahalaga base sa ating napanood o napakinggang balita. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang abilidad kung paano ipahayag ang ating damdamin, ito man ay pagsang-ayon o pagsalungan. Kung may katanungan, isulat lamang ang katanungan sa format na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Isulat lamang ang hashtag kapantas, ang inyong tanong, pangalan, baitang, paaralan, at ito ay sisikapin kong sagutan offline. Siguraduhin palagi kayong tumutok sa ating paaralang panghimpapawid at laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa maganda nating kinabukasan. Ako, si Ginang Patricia May Sapad Facun, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ikawalong baitang. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo
Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac,
Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, Mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiding matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang Binibining Maria Luisa S. Dopa, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan na ang mabuting ekonomiya ay iyong napaunlad ang lahat. Walang taong sobrang mayaman at maraming mahirap. Ang ekonomiya ay hindi para lamang sa sariling pag-unlad, kundi sa pag-unlad ng lahat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Subalit, bago tayo formal na magsimula sa pagtatalakay ng panibagong paksa, magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-aral sa nakaraang paksa na ating pinag-aralan. Ating napag-aralan sa nakaraang talakayan ang mabuting naidudulot ng pag-iral ng mabuting lipunang pang-ekonomiya. Batay sa ating nakaraang aralin, ang lipunang pang-ekonomiya ay isang lipunan kung saan nagsisikap na pangasiwaan ang mga yaman ng bansa ayon sa kaangkopan nito sa pangangailangan ng tao. Ito ay nag-uugnay sa tinatawag na prinsipyo ng proportion, na tumutukoy sa angkop na pagkakaloob na ayon sa pangangailangan ng tao. Bilang panghuli, ating pinag-aralan sa nakaraan na ang patas na pagtingin sa kani-kanyang kakayahan ng tao at pagbibigay halaga dito ang nagre-resulta ng pag-iral ng mabuting lipunang pang-ekonomiya. Bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang mga konsepto na ating pag-aaralan sa araw na ito ay inyong mababasa sa inyong self-learning module, pahina 11 ng ESP9. At kung may learner's material naman kayo na ESP9 ay maaari nyo itong buksan sa pahina 42 hanggang 45 upang mas masundan at maintindihan nyo
ang ating gagawing talakayan. Ngayon ay atin nang simulan ang ating aralin. Sa ating gagawing pag-aaral sa araw na ito, ating tatalakayin ang konsepto ng mabuting lipunang pang-ekonomiya sa pag-unlad ng lahat, hindi lamang sa individual na aspeto, kundi sa kapakinabangan ng buong lipunan. Sa lipunang ating ginagalawan, ang pamilya ang maituturing na pinakamaliit, subalit pinakamahalagang bahagi ng lipunan. Dito tayo nagsisimulang mahubog at mabuo bilang isang mabuting tao. May mga pagkakataon sa pamilya na hindi naiiwasan ang pagkakaroon ng kompetisyon, lalo na sa pagmamahal at atensyon mula sa magulang. Dahil sa pagkakaiba-iba ng tao, hindi maiiwasan ang paghahambing sa isa't isa. Ang inggit at ang pakiramdam ng pagiging mas angat ay natural lamang. Subalit, bago pa man ito lumalim at matungo sa samaan ng loob, marahil mas magandang balikan ang karanasan at tingnan mabuti ang ating mga magulang o sadyang naghahangad lang tayo ng higit pa. Ang karanasan sa pag-ibig ng magulang ay hindi malayo sa ekonomiya ng lipunan. Ang pag-ibig ng magulang ay nagdudulot ng magandang ekonomiya sa pamilya na maaaring ihalin tulad sa ekonomiya ng lipunan. Sa araling ito, matututunan mo ang katangian ng mabuting ekonomiya at kung para saan ang ekonomiya. Kung mayroon kang 100 tinapay na dapat ipamigay sa 100 tao, ano ang pinakamabisang paraan ng pagbabahagi nito? Bibigyan mo ba ang lahat ng tig-isang tinapay o bibigyan ang mga tao ng naayon sa kanilang hinihingi? Baka may ibang busog pa o kaya naman ay mahinang kumain. Baka may ibang may sakit o mas gutom. Hindi ba't pinakamabisa at masinop na paraan ang pagbabahagi ng tinapay ayon sa huling batayan? Marahil magpipilit ang iba at sasabihin, bakit hindi na lang ibigay ang tinapay sa lahat at bahala na ang nakatanggap na ipamigay o ibahagi sa iba ang sobra sa kanila? Maganda ang hangarin ng ganitong pag-isip. Umaasa ito sa kabutihang loob na taglay ng bawat isa. Naniniwala ito sa kakayahan ng tao na gumawa ng matinong pagpapasya para sa kanyang sarili at para sa iba. Ngunit may sinasabi rin ito ukol sa pagtingin ng tao sa tinapay mula sa halimbawa sa itaas o sa anumang yaman na ibabahagi sa mga tao sa mas malakihang pagtingin. Mula sa ibinigay na sitwasyon sa ating, may 2 bagay na kailangan tayong matandaan na upang makamit ang pag-unlad ng lipunang pang-ekonomiya. Una, upang tayo ay umunlad, hindi dapat tayo nakabatay sa mga materyal na bagay na siyang nire-representa ng tinapay sa ating paggawa. Hindi natin sinasabi na hindi mahalaga ang mga material na bagay sapagkat isa ito sa motibasyon natin kaya tayo ay nagsisikap. Subalit, kung dito lang nakapokus ang ating atensyon, ay hindi tayo makakagawa ng may kahusayan at hindi tayo uunlad. Lagi nating isipin na mas mahalaga ang ating buhay kaysa sa material na bagay. At pangalawa, kailangan nating itanong sa ating sarili kung bakit nga ba tayo nagsisikap na gawin ang isang bagay. Ito ba ay para may maipagmayabang sa ibang tao sa ating paligid? Kung ang isang tao
dahil sa kanyang kakayahan ay nagtagumpay, umunlad, at nakamit ang iba't ibang bagay, kailangan niyang isaisip na ito ay hindi upang makipagyabangan sa iba, ibagsak o pahiyain ng iba, o makipagkompetensya sa iba. Gumagawa siya dahil nais niyang ipamalas ang kanyang sariling galing. Nagtatrabaho siya upang maging produktibo sa kanyang sarili. At higit sa lahat, mapaunlad ang lipunang kanyang kinabibilangan at maging inspirasyon sa iba na magsumikap din. Ang buhay ng tao ay isang pagsisikap na ipakilala ang sarili, na ipakikilala ng tao ang kanyang sarili sa paggawa. Hindi ang yaman, hindi ang mga kagamitan na mayroon siya o wala, ang humuhubog sa tao. Ang tunay na mayaman ay ang taong nakikilala ang sarili sa bunga ng kanyang paggawa. Kung ang bawat isa ay magsisikap sa paggawa, mawawala ang kaisipan ng hindi pagkakapantay-pantay. Sapagkat bawat isa ay kumikilos batay sa ibinigay sa kanyang kakayahan. Ito ang pinakalayunin ng lipunang pang-ekonomiya na marating ng bawat isa. Ang lipunang pang-ekonomiya sa mas malakihang pagtingin ay pinangungunahan ng Estado na nangangasiwa sa patas ng pagbabahagi ng yaman ng bayan. Subalit, paano ba kumikilos ang Estado upang masiguro na ang bawat isa ay mapaunlad na magre-resulta sa pag-unlad ng kabuuan ng lipunan? Lumilikha ang Estado ng hanap buhay o trabaho para sa lahat, na ngayon sa kanya-kanyang kakayahan ng bawat isa. Kung sa pagsisikap ay napaunlad ng mga ito ang kani-kanyang pamumuhay at naging matagumpay, ito ay nagre-resulta ng kolektibong pag-unlad ng bansa o ng lipunan. At kapag umunlad ang bansa, ito ay nangangahulugan ng paglikha ng mas marami pang trabaho at oportunidad para sa mas nakararami na magre-resulta ng pagtaas ng antas ng pamumuhay ng bawat isa. Bilang paglalahad sa ating ginawang talakayan sa araw na ito, narito ang mga mahalagang punto na kailangan niyong matandaan. Una, hindi nasusukat ang pag-unlad ng tao sa material na bagay na kanyang taglay. Ang halaga ng buhay at kakayahan ng tao ang batayan ng kanyang pag-unlad. Pangalawa, sa pagsisikap ng tao sa paggawa at sa pagiging produktibo sa lipunan, ay nakakamit niya ang tunay na pag-unlad. At pangatlo, ang Estado ang nangunguna at nangangasiwa sa pagbibigay ng patas na pagbabahagi ng yaman ng bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad sa bawat isa na umunlad ayon sa kani-kanyang kakayahan at kalakasan na nagre-resulta sa pag-unlad ng lipunan sa kabuuan. Isang talakayan naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ba ay may natutunan
mula sa ating aralin sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box or comment section para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 sitwasyon at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali batay sa ating ginawang talakayan kanina. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Ito ay babasahin ko ng 2 beses. Unang sitwasyon. Si Kathleen ay masipag na empleyado sa isang kumpanya. Subalit isang araw siya ay nagkasakit. Subalit kahit na may sakit, ay pumasok pa rin siya sa trabaho. Kaya siya ay pinatawag ng kanyang boss upang sabihin na siya ay umuwi na muna at magpagaling na sinunod naman niya. Ito ay nagpapakita na kailangang mas pahalagahan ng tao ang kanyang buhay kaysa sa material na bagay. Ulitin ko, si Kathleen ay masipag na empleyado sa isang kumpanya. Subalit isang araw, siya ay nagkasakit. Subalit, kahit na may sakit, ay pumasok pa rin siya sa trabaho. Kaya, siya ay pinatawag ng kanyang boss upang sabihin na siya ay umuwi na muna at magpagaling na sinunod naman niya. Ito ay nagpapakita na kailangang mas pahalagahan ng tao ang kanyang buhay kaysa sa material na bagay. I-type na sa ating comment section ng inyong mga kasagutan. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot sa unang sitwasyon ay tama. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang sitwasyon. Matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa, umuwi si Raymond na dala ang kanyang naipon. Nagpatayo siya ng malaking bahay, bumili ng mga sasakyan, at nagtayo ng malaking convenience store. Ginawa niya ito upang maipakita sa kanyang mga kapitbahay na ang dating pinagtatawanan nilang tao noon ay matagumpay na at mas mayaman pa sa kanila. Dapat tularan si Raymond dahil nagsikap siyang umunlad upang maipagmayabang ang kanyang tagumpay sa ibang tao. Uulitin ko. Matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa, umuwi si Raymond dala ang kanyang naipon. Nagpatayo siya ng malaking bahay, bumili ng mga sakyan, at nagtayo ng malaking convenience store. Ginawa niya ito upang maipakita sa kanyang mga kapitbahay na ang dating pinagtatawanan nilang tao noon ay matagumpay na at mas mayaman pa sa kanila. Dapat tularan si Raymond dahil nagsikap siyang umunlad upang maipagmayabang ang kanyang tagumpay sa ibang tao. I-type na inyong mga kasagutan sa ating comment section. Ayan, ang dami kong nakikitang sumasagot ng tama. Ang iba naman ay mali. Tignan natin ang tamang sagot. Ang sagot sa ikalawang sitwasyon ay mali. Dumako na tayo sa ikatlong sitwasyon. Makinig na mabuti. Bagamat si Alex ay hindi masyadong magaling sa academics, subalit hinahangaan siya pagdating sa sports na track and field. Sa katunayan, nirepresenta niya ang kanilang rehiyon sa palarong pambansa. At dahil dito, siya ay nakilala. Ngayon, isa na siyang kilalang coach sa nasabing sports sa isang sikat na universidad.
Ito ay nagpapahayag na ang lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataon na umunlad sa kanyang sarili at ipakita ang kanyang kahalagahan sa lipunan. Uulitin ko. Bagamat si Alex ay hindi masyadong magaling sa academics, subalit hinahangaan siya pagdating sa sports na track and field. Sa katunayan, nirepresenta niya ang kanilang rehiyon sa palarong pambansa at dahil dito, siya ay nakilala. Ngayon, isa na siyang kilalang coach sa nasabing sports sa isang sikat na universidad. Ito ay nagpapahayag na ang lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataon ng umunlad sa kanyang sarili at ipakita ang kanyang kahalagahan sa lipunan. Ano kaya ang sagot sa ikatlong sitwasyon? I-type na sa ating comment section. Ito ba ay tama o mali? Ayan, ang daming sumasagot ng tama. At ang iba naman ay mali. Tignan natin, ano ba ang tamang sagot sa ikatlong sitwasyon? Ang sagot ay tama. Lumako na tayo sa ika-apat na sitwasyon. Si Teresa ay isang matagumpay na businesswoman. Marami siyang negosyo at natutulungang tao dahil sa kanyang napiling larangan ng hanap buhay. Ang naging kalagayan ng buhay ni Teresa ay nagpapakita na ang personal na pag-unlad ay walang kaugnayan sa pag-unlad ng bansa o lipunan. Uulitin ko, si Teresa ay isang matagumpay na businesswoman. Marami siyang negosyo at natutulungang tao dahil sa kanyang napiling larangan ng hanap buhay. Ang naging kalagayan ng buhay ni Teresa ay nagpapakita na ang personal na pag-unlad ay walang kaugnayan sa pag-unlad ng bansa o lipunan. I-type na sa ating comment section ng inyong mga kasagutan. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot sa ika-apat na sitwasyon ay mali. At ngayon, dumako na tayo sa ika-5 sitwasyon. Tuwing Mayo 1, araw ng paggawa o Labor Day, ang pamahalaan ay naglulunsad ng mga programa tulad ng mga job fair, na kung saan ang mga kumpanya o negosyante ng pribado at pampublikong sektor ay nag-aalok ng iba't ibang uri ng trabaho sa mga tao na naghahanap ng pagkakakitaan batay sa kanilang kakayahan. Ito ay nagpapakita na sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho at mga oportunidad ay nabibigyan ng estado ng patas na pagtingin ang bawat isa na umunlad batay sa kani-kanyang kakayahan. Ulitin ko, tuwing Mayo 1, araw ng paggawa o Labor Day, ang pamahalaan ay naglulunsad ng mga programa tulad ng mga job fair na kung saan ang mga kumpanya o negosyante ng pribado at pampublikong sektor ay nag-aalok ng iba't ibang uri ng trabaho sa mga tao na naghahanap ng pagkakakitaan batay sa kanilang kakayahan. Ito ay nagpapakita na sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho at mga oportunidad ay nabibigyan ng estado ng patas sa pagtingin ang bawat isa na umunlad batay sa kani-kanyang kakayahan. I-type na sa ating comment section ng inyong mga kasagutan. Ito ba ay tama o mali? Tignan natin. Ang sagot sa ika-5 sitwasyon ay tama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Kung hindi naman, maaari pa kayong bumawi sa susunod na pagsusulit.
Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, kasama ang manunulat ng script, Inoong Jobet P. Ordonez na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
Rosie, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac, and aired simultaneously via the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. We are also live on Converge Cable TV Channel 100. Broadcasting live here in Paniki, Tarlac, I am Maria Uriel M. Chichoco, your teacher broadcaster for Science Grade 9. A joyful Monday, everyone. Today is another awesome day to learn. How are you, my dear Grade 9 learners? I hope you are all doing fine and staying safe in this difficult time. If you have questions or clarifications for today's topic, you can reach me at 0906 527-8266. Again, that is 0906-527-8266. Before we begin, make sure that you are comfortably seated so that you will be more focused during our discussion. Likewise, have your science learning modules, compendium of notes, a pen, and paper to make sure that you will not miss out any important details. So, Grade 9 learners, what are we waiting for? Come, join me. Let us learn and explore the amazing world of biology. In the previous discussions, you have learned the different patterns of non-Mendelian inheritance. Also, you have learned how sex is determined and inherited. Finally, you had identified the 3 kinds of sex-related inheritance, namely sex-limited, sex-influenced, and sex-linked traits. Now, let us have a quick review of our topic from the previous sessions. For the directions, I will be showing and reading statements. You will answer each statement whether it is a fact for true or a bluff for false. You can write your answers on your answer sheets, or you can just type your answers on the comment section if you're with us via Facebook Live. I have 5 questions for you. Let's make this quick. Are you guys ready? Great! Then let's start. First question. Multiple alleles is a non-Mendelian inheritance that govern the ABO blood group system. Is it a fact or a bluff? If your answer is fact, then you are correct. Second question. Roan cow that has both red and white hairs is an example of codominance. Good job! The answer is once again fact. Third question. Human males and some other male organisms, such as other mammals and fruit flies, have identical XX chromosomes. Can you tell me the correct answer? Of course, the correct answer is bluff. Human males and some other organisms have identical XY chromosomes. Fourth question. Hemophilia and color blindness are examples of X-linked trait. Can you recall the answer? Splendid! The answer is fact.
And last question, sex-limited traits are those that are expressed exclusively in both sexes. Very good! The answer is bluff. Sex-limited traits are expressed in only one sex. Congratulations, dear learners, for providing the correct answers. Now, are you all excited for our next topic? I bet you are. Before we begin, let's have another activity called the Big 12. For the instructions, there are 12 animals hidden in the screen. I will give you 30 seconds to find and name all the 12 animals. You can write your answers in your answer sheets or in the comments section below. Are you ready? Great! Timer starts now. Okay, time's up. Now, let us reveal the Big 12. We have bear, iguana, owl, dog, insects, vulture, elephant, rabbit, scorpion, ibex, tarsier, and yak. Did you get all the Big 12 animals? Amazing! Now, I want you to combine all the first letters of the name of the Big 12 animals in our activity. Then, I want you to identify the big word that will lead us to our topic for today. What do you think is the big word? Good job, grade 9 learners! The big word is biodiversity. Now that you have an idea about our lesson, let me present to you our objectives for today. After going through this lesson, you are expected to relate species extinction to the failure of populations of organisms to adapt to abrupt changes in the environment. Measure species distribution using a mathematical way of expressing the amount of biodiversity and species distribution in the community. And last, determine the pattern of population distribution. Now, let us define the term biodiversity. The term biodiversity came from the words bios, which means life, and diversitas, which means variety. Biodiversity is the term used to describe the number and variety of life found on Earth. Earth's biodiversity is so rich that many species have yet to be discovered. Now, what can you say about these two illustrations? The first picture is the two Bataha Reef, and the second one is a coconut plantation. Which picture shows high level of diversity? If your answer is two Bataha Reef, then you are correct. Two Bataha Reef with different kinds of aquatic species is more diverse than the coconut plantation. Now, let us explore the different levels of biodiversity. As you can see, it is represented by a pyramid which shows the hierarchical levels of biodiversity. Let us start with the bottommost level, which is the genetic diversity. Genetic diversity pertains to the variation of genes within species. It is the sum of all genetic information in the genes. Let us have banana as an example. Banana has many genetic variation in terms of taste, colors, and sizes. The next level is the species diversity. It pertains to the variety and abundance of species within a region.
The different species of big cats, such as tiger, lion, cheetah, and jaguar, are an example of species diversity. The last one is the ecosystem diversity. It refers to the variation among groups of organisms in different physical settings. The existence of different biomes such as grassland, savanna, and tundra, which helps in catering the different needs and adaptations of different species, is an example of ecosystem diversity. All parts of the ecosystem are interacting with one another. If one of its components experience changes and it doesn't adapt to its new environment or situation, it may probably die and lessen in numbers. Now, let's talk about these two terms. Population pertains to the number of organisms of the same species living in the same region, while community are composed of different organisms living in the same region. What will happen if one population in an area increases? Will it affect the distribution of space and food? Fortunately, changes in population may give a big impact on the balance of the biodiversity index. Biodiversity index is a scale of the diversity of plant and animal species in a given area. It is a widely used tool for estimating the complexity, stability, and thus general health of an ecosystem. It is expressed with the equation or formula of biodiversity index is equals to total number of different species over total number of living items. Let us have an example. As you have explored the vicinity of your house, you listed down all the living organisms based on its classification. For trees, we have 2 mango trees, 1 bayabas tree, and 1 langka tree. For plants, we have 2 gumamela, 5 santan, and 10 welcome plant. For animals, we have 2 dogs, 1 cat, 5 pigeons, and 3 chicken. And last, we have insect, which is 1 butterfly. To calculate the biodiversity index, first, count all the total number of species. In the given example, there are 3 species of trees, 3 species of plants, 4 species of animals, and 1 species of insect with a total of 11 species. Second, count all the total number of living organisms, which is 33. Now, divide the total number of species, which is 11, from the total number of living organisms, which is 33, giving us the final answer, 0.33 for the biodiversity index in our sample problem. Did you get it, learners? Great! Population of organism can change and varies over time. This is due to the different limiting factors occurring in the situation. Limiting factors are usually described as lack of particular resources, like the availability of food, water, and space. Some of the other reasons are predation, diseases, and migration. Light, temperature, and soil nutrients are also limiting factors because they help to identify what kind of organism lived in a certain area. Now, let us understand how organisms respond in local conditions by estimating their population distribution. Population density is the number of individuals per unit area. It is the quantity that describes how crowded a place is. To calculate the population density, we have the formula population density is equals to number of individuals divided by the size of area.
Let us have an example. Determine the population density of the given animals in an area of 100 square meters. We have the different population name, vulture, wild boar, and snake. Let us start with the first animal. To calculate the density of the vulture, let us divide the number of individuals, which is 4, to the given area, which is 100, giving us the density of 0.04. Is it clear to you now, dear learners? Awesome! How about in the last two animals? What do you think is the population density of wild boar and snake? Write down your answer in the comment section below. Now, let us try to check and see if your answer is correct. Are you ready, learners? The population density of wild boar is 0.03, while the snake is 0.02. Did you get the accurate answers? Wow! Good job! At this point, let us have another activity for you to understand more about our population density. Are you ready? Great! Let us begin. Determine the population density of the given living organisms in an area of 100 square meters. I will be giving you a minute to complete the table. Timer starts now. Okay, time's up. Now, let us check your answers. Let us start with the first animal. As you can see, there are 13 elephants. Now, divide the area size, which is 100 square meters, giving us the density of 0.13. Same goes with the deer, which has a total of 10 with the population density of 0.10 and a total of 9 for zebra with a population density of 0.09. Did you get all the correct answers? Did you have fun in getting the population density in our activity? Congratulations! At this point, let us summarize what we have learned a while ago. The term biodiversity came from the words bios, which means life, and diversitas, which means variety. Biodiversity is the term used to describe the number and variety of life found on Earth. The different levels of biodiversity are genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. Next, population pertains to the number of organisms of the same species living in the same region, while community are composed of different organisms living in the same region. Biodiversity Index is a scale of the diversity of plant and animal species in a given area, while population density is the number of individuals per unit area. Now, after having understood our lesson for today, let us have a short quiz. For the directions, choose the letter of the best answer. You will have to write your answers on your activity sheet, or you can type it on the comment section if you're watching via Facebook Live. I will be asking 5 questions. Are you guys ready? Absolutely. Now, let us proceed. Question number 1. The term biodiversity
came from these two words. What are these? A. Bios diversitas. B. Bios diversities. C. Bios diversitas. Or letter D. Bios diversities. Again, the term biodiversity came from these two words. What are these? And the correct answer is, good job, letter A, bios and diversitas. Question number 2. It pertains to the number of organisms of the same species living in the same region. What is it? A. Density. B. Population. C. Biodiversity index. Or D. Limiting factors. Again, it pertains to the number of organisms of the same species living in the same region. What is it? Very good, class! The answer is letter B, population. Question number 3. What do we call the number of individuals per unit area? A. Limiting factors. B. Carrying capacity. C. Biodiversity index. Or letter D. Population density. Again, what do we call the number of individuals per unit area? Can you give me the correct answer? Great! The answer is letter D, population density. Question number 4. It pertains to the variation of genes within species. What is it? Again, it pertains to the variation of genes within species. What is it? A. Genetic diversity. B. Population diversity. C. Ecosystem diversity. D. Species diversity. What do you think is the answer? Excellent! The correct answer is letter A, genetic diversity. Finally, question number 5. It is defined as a scale of the diversity of plant and animal species in a given area. What is it? Again, it is defined as a scale of the diversity of plant and animal species in a given area. What is it? A. Limiting factors. B. Carrying capacity. C. Biodiversity index. Or letter D. Population density. And the correct answer is, way to go, class! The correct answer is letter C, Biodiversity Index. So, how did you find the quiz, class? Did you get a perfect score? I am pretty sure that most of you got the correct answers. Again, if you were confused or there were things that were left unclear, please feel free to buzz me your questions via SMS. And there you have it, class. We have just finished a very fascinating topic about biodiversity. I hope you had fun as much as I did. For your assignment, kindly do an advanced reading on the different causes of species extinction. You can use your Science SLM Quarter 1, Module 4 for your reference. As we end today's session in science, I am encouraging everyone to give some feedback on the flow of our lesson. Your feedback will be a great help for the succeeding sessions. Stay tuned for our next session on Science 9. That will be on Wednesday, October 27, 2021, here on our very own radio station, DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Keep on watching RTV Tarlac, Channel 26. Once again, this is your teacher Maria Uriel, your science anchor teacher for today, leaving you with this thought. Our unity is our strength,
and diversity is our power. Have a nice day, everyone. Keep safe, and I'll see you next time. Bye! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Multiply 1089 by 9?
you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100 at sa livestream ng RTV Tarlac Channel 26. Ako si Veronica Ramos, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino 9. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula rito sa Balayang Victoria sa pamamagitan ng remote live. Kumusta kayo, kabataang TarlakHenyo sa ikasyam na baitang? Isa na namang makabuluhang talakayan ang magaganap sa oras na ito. Ating ipagpapatuloy ang ating paglalakbay sa mga aralin sa unang markahan ng ating asignatura sa Filipino 9. Inaasahan ko na kayo ay nasa isang komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kaya, ano pang hinihintay ninyo? Ihanda ang learning activity sheets, compendium sa Filipino, lapis o ballpen, papel o kwaderno, at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa Batang TarlakHenyo. Sama-sama tayong magtulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito ng ating pagkatuto. Halina't matuto kasama ako, ang inyong Pilipinong teacher broadcaster sa oras na ito. Umpisahan natin ang araw na ito sa pamamagitan ng pag-iisa-isa sa mga layunin para sa ating aralin ngayong araw. Una, natatalakay ang buod ng nobelang Makapaghihintay ang Amerika ni Dionisio Salazar. Ikalawa, nasusuri ang mensahe ng nobelang tinalakay. At pangatlo, naipaliliwanag ang bahagi ng nobela na nagpapakita ng mensahe nito na dapat isabuhay. Bago tayo dumako sa ating panibagong paksa, tayo muna ay magkaroon ng isang gawain. Alam kong pamilyar na kayo sa gawain ito. Ito ay ang 4 pics, 1 word, o ang paggamit ng 4 na larawan na naglalarawan sa isang salita. Simple lamang ang inyong gagawin. Ibibigay ang mga susing salita para sa ating aralin ngayong araw gamit ang mga larawang tumutukoy dito. Maaari ninyong ibahagi ang inyong sagot sa ating comment section para sa mga nakatutok sa ating live stream o isulat sa papel o learning activity sheet para sa mga ating tagapakinig sa ating himpilan at nasa iba pang platform. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. Mula sa 4 na larawang nakikita ninyo, anong susing salita ang tinutukoy ng mga ito? Tama! Ito ay dula. Batid kong lahat kayo ay pamilyar sa akdang pampanitikan na ito. Isa ito sa mga susing salita para sa ating talakayan ngayong araw. Ngayon naman, ano ang susing salita na ating matutukoy sa 4 na larawang inyong nakikita?
Mahusay mga kapantas, ito ay Amerika, kung saan ang lugar na ito ay may malaking papel sa ating talakayan ngayong araw. Para sa huling set ng mga larawan, anong susing salita ang matutukoy natin dito? Muli ay tama ang inyong sagot mga kapantas. Ito ay ama. Ang tatlong susing salita na dula, Amerika at ama na ating natunghayan sa ating panimulang gawain ay may malaking papel sa ating talakayan ngayong araw. Ngayong araw ay matutunghayan natin ang isang dula mula sa Pilipinas na may pamagat na Makapaghihintay ang Amerika na isinulat ni Dionisio Salazar, kung saan ito ay iikot sa pagdidesisyon ng isang ama para sa kanyang pamilya. Bago natin talakayin ang dulang ito, ay gawin natin ang isang gawain, paghahawan ng mga balakid, na makikita rin natin sa pahina 55 ng inyong compendium sa Filipino. Ito ay makakatulong sa atin upang lubusang maunawaan ang akdang ating tatalakayin ngayong araw. Sagutin ng oo o hindi ang sumusunod na pahayag. Bigyang pansin sa pagsagot ang mga salitang nakahilis. Isulat sa inyong journal o learning activity sheet ang inyong sagot, o maaaring ibahagi ito sa ating comment section para sa mga kasama natin sa ating FB Live. Para sa ating unang pahayag, ang tao bang nakapagwari ay nakapag-iisip ng maraming bagay? Ang tao bang nakapagwari ay nakapag-iisip ng maraming bagay? Oo o hindi. Pangalawa, sadya bang nakararahuyo ang malaking kinikitang dolyar kaya't di nakapagtatakang maraming Pilipino ang naakit na umalis ng bansa? Sadya bang nakararahuyo ang malaking kikitaing dolyar kaya't di nakapagtatakang maraming Pilipino ang naakit na umalis ng bansa? Oo o hindi? Pangatlo, nababagabag ba ang taong may panatag na kalooban? Nababagabag ba ang taong may panatag na kalooban? Oo o hindi? Pang-apat, nakahahabag ba ang kalagayan ng mga Pilipinong may masaganang pamumuhay sa ibang bansa? Nakahahabag ba ang kalagayan ng mga Pilipinong may masaganang pamumuhay sa ibang bansa? Oo o hindi? Panghuli, nagiging hungkag ba ang buhay ng isang taong buo at magkasama ang pamilya? Nagiging hungkag ba ang buhay ng isang taong buo at magkakasama ang pamilya? Oo o hindi? Narito na ang mga kasagutan sa ating gawain. Upang lubusan ninyong maunawaan ang mga kahulugan ng nakaitalisadong salita. Para sa unang bilang, ang tao bang nakapagwawari o nakapag-iisip ng maraming bagay? Tama, ang ating sagot ay oo. Ang nakapagwari ay nangangahulugan ring nakapag-iisip. Para sa ating ikalawang bilang, sadya bang nakararahuyo ang malaking kikitaing dolyar kaya't hindi nakapagtatakang maraming Pilipino ang naakit na umalis ng bansa? Para sa ikalawang bilang, ang sagot muli ay oo. Ang nakararahuyo ay nakaaakit. At pangatlo, nababagabag ba ang taong may panatag na kalooban? Napakahusay ninyo kapantas dahil para sa ating ikatlong bilang, ang sagot ay hindi. Ang isang taong nababagabag ay hindi panatag ang kalooban. Pangapat, nakahahabag ba ang kalagayan ng mga Pilipinong may masaganang pamumuhay sa ibang bansa? Para sa ikaapat, ito muli ay hindi. Ang nakahahabag ay nakaawa. Kaya't hindi tayo dapat mahabag sa mga Pilipinong may masaganang pamumuhay. Panghuli, nagiging hungkag ba ang buhay ng isang taong buo at magkakasama ang pamilya? Tunay na napakagaling ninyong lahat.
Dahil ang kasagutan para sa ating huling bilang ay hindi. Kailanman ay hindi hungkag o malungkod ang isang taong may buong pamilya. Naway nabigyang linaw ang mga talasalitaang mababasa natin sa akda matapos ang ating gawain. Sa pagkakataong ito naman ay talakayin natin kung ano nga ba ang dula. Ang Pilipinas ay may mayamang panitikan. Isa sa patunay nito ang mayamang dulaan ng bansa. Ayon kay Aristotle, ang dula ay isang sining ng panggagaya o pag-iimita sa kalikasan ng buhay. Ipinakikita nito ang realidad sa buhay ng tao, gayon din ang kanyang mga iniisip, ikinikilos at isinasaad. Ito ay sinusulat at itinatanghal upang magsilbing salamin ng buhay na naglalayong makaaliw, makapagturo o makapagbigay ng mensahe. Sa araling ito ay isang dula mula sa Pilipinas ang ating tatalakayin. Ito ay mula sa panulat ni Dionisio S. Salazar na nagwagi ng unang gantimpala sa Gawad Palangka noong taong 1968. Si Salazar ay isa sa mga manunulat na Pilipinong naghandog ng kanyang buhay at talento sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagtampok ng panitikan sa ating bansa. Ngayon ay simulan nating talakayin ang dulang Makapaghihintay ang Amerika. Simulan natin sa pag-iisa-isa sa mga tauhang makakasama natin ngayong araw. Una, si Ligaya Abad Cortez, isang dalubguro. Kasunod ay si Dr. Fidel Cortez, ang kanyang bana o asawa. Nora Marta o Lola Marta, ina ni Fidel, naging patnugot ng isang kawanihan at kasalukuyan ay pensyonada na. Rosa at Boy, mga anak ni na Fidel at Ligaya. Kasunod, ang panahon sa ating dula ay kasalukuyan at ang tagpuan ay sa tirahan ng mga Cortez sa Maynila. Ngayon, sabay-sabay nating tunghayan ang buod ng dula. Si Fidel kasama ang kanyang asawa na si Ligaya, mga anak na sina Rosa at Boy at ang kanyang ina na si Lola Marta ay masayang naninirahan sa kanilang tahanan. Talaga namang makikita ang pagmamahalan nila sa bawat isa. Gusto ni Fidel na makapagtrabaho sa ibang bansa upang magkaroon ng mas malaking ipon para makapagpatayo ng mas malaking bahay. Isa rin sa mga dahilan kaya gustong lumayo ni Fidel ay upang maiwasan ang mga tiwaling opisyal sa bansa. Sinabi rin niya na kung sa Pilipinas siya magtatrabaho ay hindi siya makapag-iipon dahil ang kanyang pangarap na posisyon ay napunta sa iba. Hindi sang-ayon ang kanyang asawang si Ligaya sa plano niyang ito. Ayaw niyang malayo sa kanya si Fidel dahil natatakot siya na baka makahanap ng iba ang kanyang asawa. Ang buong pamilya ni Fidel, maging ang kanyang ina ay tutol sa kanyang plano na magtungo sa ibang bansa. Habang kinukumbinsi siya ng kanyang kabiyak na huwag ituloy ang kanyang balak na pag-alis, ay isang malakas na ingay ang pumukaw sa kanilang pag-uusap dahil hinahabol sa labas ang isang magnanakaw. Saka ito nasundan ng putok ng baril. Mula rito, binanggit ni Fidel na pasasaan ba ang buhay nila sa Pilipinas kung ganitong kabi-kabila ang krimen. Bilang isang mabuting ama, ang iniisip lamang ni Fidel ay kung ano ang mas makabubuti para sa kanyang pamilya. Gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Gusto niyang umalis sa bansa dahil alam niya na kung nasa Pilipinas siya ay hindi sapat ang kanyang sweldo para sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya.
Ganun pa man, mas nangibabaw pa rin ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Lalo na nang ibalita sa kanya ng asawang si Ligaya na nagdadalang tao siya. Dahil dito ay napagtanto ni Fidel na makapaghihintay na lamang ang Amerika sa kanya. At ayun nga ang maikling buod ng ating dula ngayong araw. Naway naging malinaw ito sa inyo. Sa pagkakataong ito naman, ay isa-isahin natin ang mahalagang kaisipan na makikita sa akda. Una, matuto tayong magserbisyo sa ating bansa at ipagmalaki ang ating kultura bago tayo magsilbi sa ibang lupaing banyaga. Ikalawa, makinig sa mga miyembro ng ating pamilya, sapagkat walang hangad ang ating pamilya kundi ang mapabuti ang ating kalagayan. Ikatlo, isipin ang mabuti at di mabuting magiging epekto ng iyong desisyon kung ikaw ay malalayo sa iyong pamilya. Pang-apat, huwag magpadalos-dalos sa iyong desisyon. Mula sa akda ay ipinakita na kung ang ating desisyon ay hindi sinang-ayunan ng ating pamilya, ay marapat lamang napakaisiping mabuti dahil maaaring ito ay maging sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Panghuli, maraming Pilipino ang pumupunta sa ibang bansa hindi dahil sa mababang sahod, kundi dahil sa maling pamamalakad ng ibang nasa katungkulan dito sa ating bansa, na masasalamin sa tinatawag nating compadre system o palakasan system, na kung saan natatamo ng isang tao ang isang mataas na posisyon dahil sa pagiging malapit sa mga taong nasa itaas. Kayo pa rin ay nakatutok sa Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26. At sabayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. At tayo ay napapanood din sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26 at sa Converge TV Channel 100. Sa bahaging ito ay tunghayan natin ng ilang linya mula sa dulang tinalakay. Kinuha ko ang ilang linya ng ating mga tauhan sa dula na sina Ligaya, Boy at Rosa upang ihayag ang kabuuang mensahe ng dulang Makapaghihintay ang Amerika. Tinuran ni Ligaya, tuwing mangingibang bansa ka ay nagiging hungkag at tuyot ang buhay naming mag-iina. Kailangan nating subaybayan ang mga bata sa kanilang paglaki. Winika ni Rosa, Pa, sa tingin ko, mas mahal mo pa ang trabaho kaysa sa amin. Sinabi ni Boy, kahit 1 milyon ate, ayoko pa rin. Kasi sabi ng lola at mami, masama raw yung masyadong matakaw sa pera, di ba? Mula sa mga linyang ito, ng ating mga tauhan ay makikita natin kung ano ang nais iparating ng akda sa atin. Marami sa atin ang higit na pinahalagahan ng salapi at ibang material na bagay kaysa sa kanyang sariling pamilya. Maraming subsob sa trabaho, subalit wala ng oras para sa kanyang anak at pamilya. Ito ang dapat nating baguhin. Batay sa akdang tinalakay natin ngayong araw, mas higit dapat nating pahalagahan ang ating pamilya kaysa ano pamang bagay. Bilang pagpapatuloy, ay nais kong subukin ang inyong pag-unawa sa ating tinalakay na dula. Magbibigay ako ng ilang katanungan ukol dito at maaari ninyong ibahagi ang inyong kasagutan sa ating comment section habang nanonood sa ating live stream. At para naman sa mga nakikinig sa ating istasyon sa radyo, at nanonood sa iba pang platform, mangyaring isulat na lamang ang inyong kasagutan sa isang malinis na papel. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Babasahin ko ang bawat tanong ng 2 beses. Una,
Anong uri ng akdang pampanitikan ang tinalakay nating akda ngayong araw? Anong uri ng akdang pampanitikan ang tinalakay nating akda ngayong araw? Pangalawa, sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa akdang ating tinalakay? Sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa akdang ating tinalakay? Pangatlo, anong suliranin ang kinaharap ng mga tauhan sa akda? Anong suliranin ang kinakaharap ng mga tauhan sa akda? Pang-apat, bakit ninais ng ating pangunahing tauhan ang mangibang bansa? Bakit ninais ng ating pangunahing tauhan ang mangibang bansa? Panglima, paano nabago ang desisyon ng ating pangunahing tauhan? Paano nabago ang desisyon ng ating pangunahing tauhan? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang balikan ang inyong mga kasagutan. Sa pagkakataong ito, ay atin namang iwasto ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay tama mga kapantas, ito ay dula. Pangalawang bilang, ang ating mga tauhan ay sina Fidel, Ligaya, Lola Marta, Rosa, at Boy. Para sa ating pangatlong tanong, mula sa dula, ang suliraning kinaharap ng mga tauhan ay ang pagdedesisyon ng padre de pamilya na mangibang bansa na tinutulan ng lahat. Pang-apat, ninais ni Fidel na mangibang bansa dahil nais niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya at dahil na rin sa maling sistema ng mga namumuno rito sa ating bansa. Panghuli, dahil sa magandang balita na pagdadalang tao ni Ligaya at dahil na rin sa pagtutol ng buong mag-anak na bago ang desisyon ni Fidel. Napakahusay ninyong lahat mga kapantas, naway naging malinaw sa inyo ang dulang tinalakay natin ngayong araw. Sa pagkakataong ito, habang kayo ay nakatutok pa rin sa ating talakayan, halina't sabay-sabay tayong magmuni. Nais kong malaman ang inyong opinyon ukol sa isang napakahalagang paksa na makikita natin mula sa ating tinalakay na dula. Sa inyong palagay bilang kabataan, bakit mahalagang ialay natin ang ating lakas at talino sa pagpapabuti hindi lamang para sa ating sarili, kundi maging sa kalagayan ng ating inang bayan? Sa inyong palagay bilang kabataan, bakit mahalagang ialay natin ang ating lakas at talino sa pagpapabuti hindi lamang para sa ating sarili, kundi maging sa kalagayan ng ating inang bayan? Tunay ngang marami tayong mga kababayan na piniling manirahan at magtrabaho sa ibang bayan o sa ibang bansa. Dahil na rin sa kahirapan, hindi natin sila masisisi. Subalit, lagi sana nating tatandaan na kailangan rin tayo ng ating inang bayan. Kaya't hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na sa darating na panahon, tayo ay manilbihan sa ating kapwa at paglingkuran ng ating bayan. Wala pa ring salapi ang hihigit sa pagtulong at pagsisilbi sa inyong kapwa Pilipino. At para sa aking pabaong gawain sa inyo ngayong araw, mangyaring sagutin ang gawain titik G o GA, paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay sa pahina 58 ng inyong compendium, kung saan maraming magagandang bahagi ang akdang iyong binasa. Mula sa umpisa hanggang sa wakas, ipakita ang iyong pagpapahalaga sa mga ito sa pamamagitan ng pagpili at pagpapaliwanag ng ilang bahaging naibigan mo sa dula at saka ipaliwanag kung bakit mo nagustuhan ang nasabing bahagi.
Muli, ipakita ang iyong pagpapahalaga sa mga bahagi ng akda sa pamamagitan ng pagpili at pagpapaliwanag sa mga bahaging ito kung bakit mo nagustuhan ang nasabing bahagi. Isulat ang inyong kasagutan sa inyong journal o sa learning activity sheet, depende sa panuntunan ng inyong guro sa Filipino. Ang inyong mga kasagutan ay ipapasa sa susunod na pasahan at bigayan ng module depende sa schedule na itinakda ng inyong paaralan. Lagi nating tatandaan ang mga safety protocols kapag tayo ay kumukuha ng module, katulad na lamang ng pagsusuot ng face mask at face shield, physical distancing, at paghuhugas ng kamay o sanitation. Para sa kabuuan ng ating aralin ngayong araw, mayroon ba kayong mga katanungan? Ang mga katanungan ay maaari ninyong ipadala sa inyong guro sa Filipino upang mabigyang linaw ang mga ito, o maaaring ipadala sa akin sa aking numero na 0930-1347-906. Bago tayo tuluyang magtapos, ay iiwan ko sa inyo ang isang katagang mula sa dulang tinalakay natin ngayong araw. Ang pamilyang buo at ganap na nagmamahalan ay higit na mahalaga kaysa yamang material ng sanlibutan. At diyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Naway ang lahat ng aral na inyong napulot ay isagawa at ibahagi sa iba. Maraming salamat mga kapantas. Muli, ako si Ma'am Veronica, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9, na siyang sumulat ng script na ito na pinagtibay ni Dr. Roland Galamay, dalubguro sa Corazon C. Aquino High School. Isang makabuluhang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26,
at sabayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac, and we also on Channel 100 of Converge Cable TV. This is teacher Carla Rosel R. de la Cruz, your anchor teacher for today's lesson for grade 9 mathematics. In today's lesson, we will be discussing about vertex form of quadratic functions. And you are expected to, letter A, transform quadratic function defined by y equals ax squared plus bx plus c into the form y equals a times the quantity of x minus h squared plus k and vice versa. And for letter B, derive a formula in transforming quadratic function into its vertex form. Are you ready to listen? Okay then, get your copy of Mathematics 9 Learners material, pen and paper, and let us start. In our previous lesson, we learned about representation of quadratic functions. But today, we will learn how to transform quadratic function from general form into its vertex form or standard form and vice versa. The general form of quadratic function is in the form y equals ax squared plus bx plus c, while the vertex form is in the form y equals a times the quantity of x minus h squared plus k. We will transform this general form into vertex form and vice versa. But why do we need to transform quadratic functions from general form into vertex form? Well, we transform it to vertex form because vertex form is suitable to use when working with problems involving vertex and graph of a quadratic function, which will be discussed on Wednesday. For us to transform quadratic function from general form into vertex form, we need to follow the following steps. For step 1, group the terms containing x. For step 2, factor out a. For step 3, complete the expression in the parentheses to make it perfect square trinomial by adding a constant and subtracting the same value from the constant term. For step 4, simplify and express the perfect square trinomial as the square of binomial, and also identify the value of h and k. Let us have example number 1. Express y equals 3x squared minus 4x plus 1 in the form y equals a times the quantity of x minus h squared plus k, and give the values of h and k. For the solution, step 1, group the terms containing x. So then we get 4x plus 1. For step number 2, factor out a. Here, a is 3. So we get y equals 3 times the quantity of x squared minus 4 over 3x
plus 1. For step number 3, complete the expression in the parentheses to make it perfect square trinomial by adding a constant and subtracting the same value from the constant term. To get the constant, we will divide the coefficient of x by 2 and square it. Simplifying it, we get the constant 4 over 9. We will add this constant inside the parentheses to make it a perfect square trinomial and subtract 3 times 4 over 9 to the constant term to clearly show that 3 is factored out inside the parentheses, and the result is y equals the quantity of x squared minus 4 over 3x plus 4 over 9 plus 1 minus 3 times 4 over 9. Moving on with step number 4, simplify and express the perfect square trinomial as the square of binomial on the previous equation. So we have y equals 3 times the quantity of x squared minus 4 over 3x plus 4 over 9 plus 1 minus 4 over 3. So we will get the equation y equals 3 times the quantity of x minus 2 over 3 squared minus 1/3. Hence, y equals 3x squared minus 4x plus 1 is now transformed as y equals 3 times the quantity of x minus 2 over 3 squared minus 1/3. In this case, the value of h is 2 over 3 and the value of k is negative 1/3. You have to take note that h here is the opposite of negative 2 over 3. Let us have example number 2. Express y equals x squared minus 4x minus 10 in the form y equals a times the quantity of x minus h squared plus k and give the values of h and k. For the solution, step 1, group the terms containing x. So we get y equals the quantity of x squared minus 4x minus 10. For step number 2, factor out a. Since a here is 1, do the grouping right away. So we now have y equals the quantity of x squared minus 4x minus 10. For step number 3, complete the expression in the parentheses to make it a perfect square trinomial by adding a constant and subtracting the same value from the constant term. To get the constant, again, we will divide the coefficient of x by 2 and square it. And that is 4. We will add this constant inside the parentheses to make it a perfect square trinomial and subtract it to the constant term. So we get y equals the quantity of x squared minus 4x plus 4 minus 10 minus 4. For step number 4, simplify and express the perfect square trinomial as the square of binomial. So we get the equation y equals the quantity of x minus 2 squared minus 14. Hence, y equals x squared minus 4x minus 10 is transformed as y equals the quantity of x minus 2 squared minus 14. And therefore, the value of h is 2 and the value of k is negative 14. But there is another way to rewrite a quadratic function, y equals ax squared plus bx plus c, into its vertex form by using the derived formula of h and k. Let us derive it using the general formula y equals ax squared plus bx plus c. For step 1, group the terms containing x. So we get y equals ax squared plus bx plus c and factor out a. So we get y equals a times the quantity of x squared plus b over ax plus c. For step number 3, completing the square of binomial,
we now get the constant b squared over 4a. We will add this constant inside the parentheses to make it a perfect square trinomial and subtract it to the constant term. So we have y equals a times the quantity of x squared plus b over ax plus b squared over 4a squared plus c minus b squared over 4a. For step number 4, simplify and express the perfect square trinomial as the square of binomial, and then simplify c minus b squared over 4a. We arrived at the equation y equals a times the quantity of x plus b over 2a squared plus 4ac minus b squared all over 4a. Hence, the value of y is equal to ax squared plus bx plus c is now transformed as y equals a times the quantity of x plus b over 2a squared plus 4ac minus b squared over 4a, where the value of h is equal to negative b over 2a and the value of k is equal to 4ac minus b squared all over 4a. By these formulas, we can find the values of h and k to transform quadratic functions from general form into vertex form. Let us express y equals 3x squared minus 4x plus 1 in the form y equals a times the quantity of x minus h squared plus k. This is the same problem in example number 1. Let us see if we will get the same answer using the formula h equals negative b over 2a and k equals 4ac minus b squared all over 4a. First, let us identify the values of a, b, and c. The value of a is equal to 3, b is equal to negative 4, and c is equal to 1. To get h, substitute the given values necessary to the formula of h. We then have h equals negative times negative 4 all over 2 times 3. Simplifying it, we get 4 over 6. And getting its lowest term, the value of h is equal to 2 over 3. Next is we find k by substituting the needed values to the given formula of k. So we have k equals 4 times 3 times 1 minus negative 4 squared all over 4 times 3. Doing the indicated operation, we have 12 minus 16 all over 12. Simplifying negative 4 over 12, hence the value of k is equal to negative 1 over 3. Therefore, the values of h and k are 2/3 and negative 1/3 respectively. Substituting the values of h and k to the vertex form y equals a times the quantity of x minus h squared plus k, we will get y equals 3 times the quantity of x minus 2 over 3 squared minus 1/3, which is the same as the answer in example number 1. I hope you understand now, dear learners. Now, let us proceed to the next example. Express y equals x squared minus 4x minus 10 in the form y equals a times the quantity of x minus h squared plus k. This is the same problem as example number 2. We will also see if we will get the same answer using the formula h equals negative b over 2a and k equals 4ac minus b squared all over 4a. Let us first identify the values of a, b, and c. A is equal to 1, b is equal to negative 4, c is equal to negative 10. Let us find h by substituting the needed values to the given formula of h. So we get h equals negative times negative 4 all over 2 times 1.
Simplifying it, we get 4 divided by 2. The value of h is equal to 2. Next is we find k. Using the formula for the value of k, we have k equals 4 times 1 times negative 10 minus negative 4 squared all over 4 times 1. Doing the indicated operations, 4 times 1 times negative 10 is negative 40 and negative 4 squared is 16. Negative 40 minus 16 is equal to negative 56. Simplifying negative 56 over 4, we get negative 14. So therefore, the values of h and k are 2 and negative 14 respectively. Substituting these values of h and k to the vertex form y equals a times the quantity of x minus h squared plus k, we then have y equals the quantity of x minus 2 squared minus 14, which is the same as our answer in example number 2. I hope you can follow, my dear learners. Let us now have this short activity. Given the steps, express y equals x squared plus 12x plus 32 in the form y equals a times the quantity of x minus h squared plus k. Fill in the task corresponding to the given steps. For step number 1, group the terms containing x. You have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. Let us reveal your answer. The quantity of x squared plus 12x plus 32. For step number 2, factor out a. You have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. What is your answer? Very good. If your answer is y equals the quantity of x squared plus 12x plus 32, then you are excellent. For step number 3, complete the expression in the parentheses to make it a perfect square trinomial. You have 10 seconds to answer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Plus 12x plus 36 plus 32 minus 36, then you are correct. For step number 4, express the perfect square trinomial as the square of binomial. And you have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. What is your answer? That is correct. The answer is y equals the quantity of x plus 6 squared minus 4. For step number 5, give the value of h. 3 seconds to answer. 3, 2, 1. What is your answer? Very good. The correct answer is negative 6. And for step number 6, give the value of k. You have 3 seconds to answer. 3, 2, 1. What is your answer? Very good. The correct answer is negative 4. Did you get all the answers? Good job, grade 9 learners. Now, let us transform the vertex form into general form. We need to follow the following steps. For step number 1, expand the square of binomial. Step number 2, multiply the perfect square trinomial by a. Step number 3, simplify. For example number 1, we write the equation y equals 3 times the quantity of x minus 2 squared plus 4 into the general form. Y equals h squared plus bx plus c.
For step 1, expand the square of binomial. To expand the square of binomial, square the first term of the binomial to get the quadratic term, twice the product of two terms to get the linear term, and square the second term to get the constant. So we get y equals 3 times the quantity of x squared minus 4x plus 4 plus 4. For step number 2, multiply the perfect square trinomial by a. So a here is 3. So we get y equals 3x squared minus 12x plus 12 plus 4. For step number 3, simplify by adding 12 and 4. So we get y equals 3x squared minus 12x plus 16. So therefore, y equals 3 times the quantity of x minus 2 squared plus 4 is rewritten as y equals 3x squared minus 12x plus 16. For example number 2, let us try to rewrite the equation y equals negative 2 times the quantity of 3x minus 1 squared plus 5x into general form y equals ax squared plus bx plus c. For step 1, expand the square of binomial. To expand the square of binomial, square the first term of the binomial to get the quadratic term, twice the product of the two terms to get the linear term, and square the second term to get the constant. So we get y equals negative 2 times the quantity of 9x squared minus 6x plus 1 plus 5x. For step number 2, multiply the perfect square trinomial by a. A here is negative 2, so we get y equals negative 18x squared plus 12x minus 2 plus 5x. For step number 3, simplify by adding 12x and 5x. So we get y equals negative 18x squared plus 17x minus 12. So therefore, y equals negative 2 times the quantity of 3x minus 1 squared plus 5x can be rewritten as y equals negative 18x squared plus 17x minus 2. Can you follow, my dear learners? I'm hoping so. Let us have an activity. Given the steps, we write y equals 2 times the quantity of x minus 1 squared plus 3 in the form y equals ax squared plus bx plus c. Again, fill in the task corresponding to the given step. For step number 1, expand the quantity of x minus 1 squared. 3 seconds to answer. 3, 2, 1. And the answer is y equals 2 times the quantity of x squared minus 2x plus 1 plus 3. For step number 2, multiply the perfect square trinomial by 2. You have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. Well, the answer is y equals 2x squared minus 4x plus 2 plus 3. And step number 3 is we simplify. You have 3 seconds to answer. 3, 2, 1. The correct answer is y equals 2x squared minus 4x plus 5. Did you get perfect? Excellent, grade 9 learners. So let us have a recap. We transform quadratic functions in general form into vertex form by following these steps. Step number 1, group the terms containing x. Step 2, factor out a. Step 3, complete the expression in the parentheses to make it a perfect square trinomial by adding a constant and subtracting the same value from the constant term. And step 4, simplify and express the perfect square trinomial as the square of binomial. It can also be transformed using the formula h equals negative b over 2a and k equals 4ac minus b squared over 4a. We also transform quadratic functions from vertex form into general form by these steps. Step 1 is to expand the square of binomial.
For step 2, multiply the perfect square trinomial by A. And for step number 3 is we simplify. So, we were able to learn about transforming quadratic functions from general form into vertex form and vice versa. Let us put that understanding to the test by answering the items in your learning activity sheet. Please take a screenshot of the learning activity sheet and submit it to your math teacher. Well, that's all for now. I hope you learned a lot today. This is Teacher Carla Rosel Ardala Cruz, your anchor teacher. Until next time, and keep safe always. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo with RTV Tarlac Channel 26. Simulcast on DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Live here at Tarlac City. I am Joan G. Lopez, your speaker for today. Join me this afternoon in a meaningful journey of exploring Project Simple. Before we start, I want you to find a comfortable place to stay. Avoid noise. Then, check your headset or headphone if they are functioning well to hear our discussion clear. If you have any questions, you can type them on our comment section in FB Live. Yesterday, we already finished the demonstration on how to create a quiz and an exam. Today, the demonstration is about how the student can use the Project Simple. Let's begin. So to start, let's log on simple.ph, press enter, then type the credential of the student. Then type the password. Press enter or click login. So this is the account of a student named CCG. From the right, we have the drop-down list or the upside-down triangle. For the iProfile, user guide, change password, and log out. We have also the notification icon. So it notifies the student if the teacher has already uploaded a lesson, a quiz, an exam, a project, or an assignment. We have also the message icon. So for the message icon, we can, or the student can chat her or classmate. For example, we have the Garcia Gendler. How are you? Then press enter. Next, from the left side, we have the dashboard, My StudyMate, iTrack, NBE, download activities, upload answer from offline, upload question from offline. First, we have the dashboard. So same as the environment of the teacher account, we can see the due date, due this week, and overdue. Next, we have the
For my study mate, select the year or term. Then you will see the subjects of the student. So we have Computer System Servicing NC2, Personal Development, Physical Education and Health, Pagsulat sa Filipino sa piling larang, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto, Research in Daily Life, Reading and Writing Skills, and the last subject is Statistics and Probability. Each, meron siyang go-to activities. So under go-to activities, makikita ng estudyante lahat ng lesson na in-upload ni teacher. Even the assignments, projects, quizzes, and exam. So for CSS, okay. So we have the period 1 and 2, type, exam, lesson, project, assignment, and quiz. And this is the title. We have the start date, the due date, so the student can monitor the due date of each activity. Then we have the completed. So once it is checked, may green na check, ibig sabihin, nagawa na ng estudyante. Kapag may cross, hindi pa natatapos o hindi pa nagagawa ng estudyante. So we have, yesterday, we upload the exam, summative test, and we have also the quiz number 7. So if the student will answer the exam, for example, CCG will answer the summative test, click open, okay. Yesterday, the summative test has 3 parts. So the test 1 is true or false. So the student can answer directly if she is using the symbol in online, or she can download this summative test. So if the student will answer, question number 1, a flash drive is an example of storage device. Just select the answer, then click submit. Do you wish to submit your answer? Click OK. Next, for the part 2 or test 2, fill in the blanks. The question is, it is an output device that displays the content of the computer. Monitor. Click submit again. Click OK. Then click OK. Next, test 3, enumeration. So take a look, it is teacher to check. So ibig sabihin si teacher ang mag-check. Input devices, mouse, keyboard. For example, 2 lang yung sinagutan niya. Click submit. Do you wish to submit your answer? Click OK. Okay, this part of exam has been successfully submitted to your teacher. Click OK. The exam is now finished. Click OK.
Take a look. Okay, so tingnan natin. For the result, on test 1, so it is one item, CCG got the correct answer. Then for the test 2, again, CCG got the correct answer. And for the test 3 enumeration, 0 pa yung nakalagay. Bakit? Dahil si teacher ang mag-check, siya ang magbibigay ng score. So mamaya tingnan natin paano nga ba magbibigay ng score si teacher. Ngayon naman, tingnan natin kung paano magda-download ng isang activity. For example is the quiz number 7. Okay. So halimbawa, ako yung estudyante na naglo-load lang ng 50 pesos in a week. So ang gagawin ko, ida-download ko lahat ng activities na in-upload ni teacher. Hindi muna ako magsasagot. So download. Okay, so mapupunta siya doon sa downloads natin. Ito yung dinownload natin na quiz. For example, magsasagot na si estudyante. Quiz number 7. So, open lang. Pwede niyang buksan ito kahit wala siyang internet connection. For example, magsasagot. It is an example of input devices. So, I will choose keyboard. Then click submit. So dahil offline, may lalabas ulit na file. So this file, ito yung i-upload natin once na tayo ay magsasubmit na ng answer kapag online na tayo. Okay, so let's close it. Ngayon, tingnan natin yung side ng sa teacher. Okay, log in. Okay, mapapansin natin may notification na na-receive si teacher. So, CCG Peralta Mejia has submitted a new activity in CSS 11 summative test. And CCG Peralta Mejia has submitted a new activity in CSS 11 trial. So, dito tayo sa summative test. Okay. So, ito yung sinubmit ni CCG. Grade 1 of 1. So, ito yung score na nakuha niya sa test 1. Sa test 2, 1 of 1. And for the test 3, ayan. So, dito tayo. 5 ang hinahanap sa enumeration na input devices, pero ang nasagot lang ni CCG ay 2. So, i-check natin yung sinagot niya, mouse, keyboard. Kung ito naman ang nakalagay dito ay monitor, kahit na hindi natin i-tick yung box. So, i-tick lang natin yung box kapag tama ang sagot ng estudyante.
So mouse and keyboard. So we can save. Save grade. Okay. Okay, so let's wait. Click OK. So I think it is on my internet connection. Okay, so let's proceed on the side of the student. Okay, so kanina nakita natin na nung nagsagot offline ng estudyante, may lumabas na isang file. So ito yon. Ito yung i-upload natin sa Simple once na naka-online na ang estudyante. So paano niya gagawin yon? Here, upload answer from offline. So click niya lang yon. Magkaiba yung answer sa question. Kaya may kita natin doon sa file name niya, answer ang nakalagay. So let's click it. Find the file. Then click open. Answers and attachments successfully uploaded. Click OK. So makikita natin doon sa quiz number 7, check it is completed. So kapag question naman ang i-upload, dito pupunta si estudyante. Ngayon, itong download activities, pag kinlik natin, ito yung mga activities na naka-due for this week. Ibig sabihin, ang madadownload dito, mga activities na naka-due this week. It can be a lesson, assignment, project, quizzes, or exam. So let's click. Ayan, so we have the essay, lesson number 9, trial quiz number 4, trial quiz number 5. So ibig sabihin, ito yung mga lesson na hindi pa natatapos ni CCG na naka-due this week. Meron din tayong essay, yung quiz, and yung mga trial quiz and trial quiz number 4 and trial quiz number 5. Sa iTrack, dito niya makikita yung grade niya for the final. So, since na hindi pa naman final, kaya wala pang nakalagay. And we have also the NBE. So, let's go back to the account of the teacher. Okay, I'll try to log out in CCG's account. And then dito ako magla-log in. Okay, so let's see the submission of
CCG. So term, then select go to submission para makita natin yung mga sinasubmit ng mga estudyante. Then we have the summative test. Okay, so ito yon, summative test. Okay, so ang score niya pa lang is 2. Yung part 1 or yung test 1 and test 2. Okay, so for the test 3, let's try to save. Check muna. Okay, activity graded. Ayan. So kung titingnan natin ulit, summative test from 2 nadagdagan na ng 2. So magiging 4 na ang score ni CCG. And then, kung gusto naman nating makita yung lahat ng mga quizzes or exam, yung parang class record, we can go here on the grades. Select year or term. Go to class grades. Okay, so let's find Mejia. Ito yung mga score niya. 4, yung ikalawang 4, under sa exam number 2, ito yung nakuha niyang score sa summative test. And then yung quiz number 7 kanina, na ginawa niya offline, tapos sinubmit niya nung nag-online siya, ang nakuha niyang score is 1. So, by using simple, pwedeng ma-check automatically or manually ang mga sinasubmit ng mga estudyante na activity, quizzes, assignment, or project. So, tatandaan, sa side ng estudyante, pwede niyang i-download yung mga activities para mabasa niya offline or masagutan niya offline. At once na nag-load na siya ulit, maaari niyang i-upload yung mga questions and answers from the activities. And also, on the account of the teacher, mamomonitor niya yung mga grades, yung mga scores na nakuha ng estudyante at ito ay naka-record sa Simple. So as my demonstration is about to end, I hope you learned something new. I want to share a quote from Bill Gates. The advance of technology is based on making it fit in so that you don't really even notice it. So it's part of everyday life. Once again, I'm Joan G. Lopez na nagsasabing keep safe always and have a good day. Thank you!